Isang milyonaryo ang nagsimulang maghinala na ang kanyang matandang ina ay nakararanas ng pagmamaltrato sa loob ng kanilang bahay. Nagpanggap siyang tsuper at tahimik na nag-imbestiga. Ang kanyang matutuklasan ay malupit, nakakagulat at imposibleng baliwalain. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod kayo nanonood. Magpatuloy tayo. Ang gabi ay bumabalot sa Maynila na parang isang mabigat na kumot, dala ang hindi mapakaling katahimikan na tanging mga nagtataasang gusali lamang ang nakakaalam. Si Ricardo Santos ay nasa kanyang opisina sa ika-23 palapag, nakatingin sa syudad na pumipintig sa ibaba, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa maliwanag na tanawing iyon. Sa edad na 38, nakapagtayo siya ng isang imperyo sa sektor ng teknolohiya, isang kumpanyang nagbago sa paraan ng pagkonekta at pagnenegosyo ng milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang pangalan ay nasa mga magasin, ang kanyang mukha ay nasa pabalat ng mga pahayagang pang-ekonomiya at ang kanyang opinyon ay hinihingi sa mga pangunahing pagtitipon ng mga negosyante sa bansa. Tagumpay, pera, pagkilala, lahat ng maaaring hilingin ng isang tao ay naroon, abot kamay niya. Ngunit ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng EDSA na humahalo sa liwanag ng C5 sa di kalayuan, nakaramdam si Ricardo ng isang kahungkagan na hindi kayang punan ng anumang milyon-milyong kontrata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang gallery ng mga litrato. Naroon siya, si Aling Elena, sa isang lumang larawan. Siguro'y nasa 40, imedya siya noon, malapad ang ngiti, kulay kastanyas pa ang buhok na walang bahid ng puti, hawak ang isang homemade na birthday cake. Iyon ang kanyang ika-10 kaarawan. Naaalala ni Ricardo ang araw na iyon nang may malinaw at masakit na alaala. Nag-double shift ang kanyang ina sa linggong iyon, nananahi ng mga damit sa bahay pagka-uwi mula sa pabrika para lamang makatipon ng sapat na pera para mabili ang mga sangkap ng cake at isang simpleng regalo, isang remote-controlled na kotse na matagal na niyang gusto. Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi kailanman nagpakita ng pagod sa harap niya. Ngumiti lamang siya nang buksan ni Ricardo ang regalo at tumalon sa tuwa. Ang pinagmulan ng kanyang pagkabalisa ay may pangalan at mukha. Si Aling Elena, ang kanyang ina, isang babaeng dating malakas at desidido, ngayon ay naninirahan sa ilalim ng kanyang pangangalaga, pinahina ng bigat ng mga taon at ng kalusugang patuloy na bumabagsak. Lumipat ito sa bahay niya 2 taon na ang nakalipas nang magbabala ang mga doktor na hindi naligtas para sa kanya ang manirahang mag-isa. Pumayag si Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Sa huli, isinakripisyo nito ang lahat para sa kanya noong bata pa siya, nagtatrabaho sa 2 trabaho para lamang makapag-aral ang anak sa magagandang eskwelahan. Ngayon, pagkakataon na niya para suklian iyon. Ang araw na sinundo niya ang kanyang ina sa maliit na apartment sa Sampaloc kung saan ito tumira sa loob ng maraming dekada ay nakatatak pa rin sa kanyang alaala. Umiyak si Aling Elena nang isara niya ang pinto sa huling pagkakataon, hindi dahil sa lungkot na iwanan ng lugar, kundi dahil sa pasasalamat na mayroon siyang anak na kumukupkup sa kanya. Hawak niya ang isang lumang karton na puno ng mga lumang litrato at naninilaw na sulat. Ito lang ang kailangan kong dalhin, anak. Ang iba ay mga gamit lang. Kumuha si Ricardo ng isang kumpanya ng lipat bahay, ngunit ang kahon na iyon ay ginawa nitong isyu na kalungin sa buong biyahe papuntang Forbes Park. Sa mga unang buwan, may kalayaan pa si Aling Elena. Naglalakad siya sa mga hardin ng bahay, nag-aalaga ng maliliit na halaman na binili ni Ricardo para sa kanya, nanonood ng kanyang mga paboritong teleserye sa sala, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Hindi na kayang suportahan ng mga binti niya ang mahahabang paglalakad. Nagsimula nang pumalya ang kanyang memorya sa maliliit na detalye. Dumami ang mga gamot at napagtanto ni Ricardo na kakailanganin niya ng profesional na tulong. Doon pumasok si Joanna. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay nasa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, Makati na may malalawak na hardin, mahigpit na seguridad at lahat ng estrukturang kayang bilhin ng pera. Si Aling Elena ay may maluwag na silid sa unang palapag, inangkop para sa kanyang mga pangangailangan na may mga support bar, hospital bed at lahat ng kailangan para sa kanyang kaginhawahan. Hindi nagtipid si Ricardo. Kumuha siya ng isang arkitektong dalubhasa sa accessibility, nagpakabit ng mga sahig na hindi madulas, sapat na ilaw at maging isang emergency call system. Nais niyang maramdaman ng kanyang ina na siya ay ligtas, kinalinga at minamahal.
Kinuha ni Ricardo si Joanna, isang bihasang caregiver, para samahan ang kanyang ina sa maghapon. Si Joanna ay isang simpleng babae galing sa probinsya ng Batangas, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata na nakita ni Ricardo sa unang panayam. Nasa 50 anyo siya, may mga kamay na kalyo na sa pagtatrabaho sa buong buhay at isang malumanay na boses na nakakakalma sa simpleng pag-iral nito. Sa panayam nang tanungin ni Ricardo kung bakit niya piniling magtrabaho sa mga matatanda, sumagot siya ng may nakakaantig na kasimplihan. Dahil ipinapaalala nila sa akin na balang araw, lahat tayo ay mangangailangan ng isang taong titingin sa atin ng may pasensya. At gusto kong maging ang taong iyon. Trinato ni Joanna si Aling Elena ng may walang katapusang pasensya. Mahigpit na sinusunod ang mga oras ng gamot, naghahanda ng balanseng pagkain at nakikipag-usap sa matanda tungkol sa mga simpleng bagay na nagpapagaan sa mga araw. Nakikita siya ni Ricardo na sinusuklay ang puting buhok ng kanyang ina. Nang may delikadesa, tinutulungan itong pumili ng komportabling damit at binabasahan ng malakas ng mga sipi mula sa mga lumang magasin na gusto ni Aling Elena. Mayroong tunay na pagmamahal doon, isang bagay na higit pa sa isang simpleng trabahong may bayad, ngunit may mali. Nararamdaman ito ni Ricardo sa kanyang kalooban, sa lugar kung saan mas malakas magsalita ang kutob kaysa sa katwiran. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na senyales. Ang kanyang ina na dati palakausap kahit may mga limitasyon ay naging mailap. Iniiwasan nitong tumingin sa mata kapag naroroon si Isabel, ang kanyang nobya. Bumubuntong hininga ito ng mahina kapag akala niya'y walang nakakarinig. At mayroong tahimik na takot, isang tensyon na lumulutang sa hangin tuwing iaanunsyo niyang kailangan niyang maglakbay para sa trabaho. Pumasok si Isabel Gonzales sa kanyang buhay, 3 taon na ang nakalipas. Sa isang charity event sa Manila Polo Club. Siya ang lahat ng itinuturing na perpekto ng alta sosyedad ng Maynila. Maganda, elegante, nagtapos ng administrasyon sa isang kilalang pribadong universidad, anak ng isang tradisyonal na pamilya sa South. Alam niya kung paano kumilos sa mga pinakapinong sirkulo ng lipunan na parang ipinanganak para doon. Nagsusuot siya ng tamang damit, pumupunta sa tamang lugar at kilala ang mga tamang tao. Mabilis na nahulog ang loob ni Ricardo. Mukha siyang dedikado, interesado sa kanyang buhay at maalaga kay Aling Elena sa mga unang buwan. Naaalala niya kung paano dumarating si Isabel na may dalang bulaklak para sa kanyang ina, umuupo sa tabi nito para manood ng teleserye at nagtatanong tungkol sa kalusugan nito na may tila tunay na pag-aalala. Si Aling Elena naman ay mukhang gusto ang dalaga. Sinasabi nitong magalang ito, mahusay ang pagpapalaki at nakahanap si Ricardo ng isang espesyal na tao. Naganap ang pag-aalok ng kasal sa isang biyahe sa Balisin sa ilalim ng mabituing kalangitan sa tabing dagat at sinabi ni Isabel ang ojo na may luha sa mga mata. Naramdaman ni Ricardo na kumpleto na siya sa sandaling iyon na parang lahat ng piraso ng kanyang buhay ay sa wakas ay nagkakasya na. Mayroon siyang maunlad na kumpanya, isang inaalaga ang ina at ngayon ay isang babaeng mahal niya sa kanyang tabi. Ang kasal ay nakatakda sa loob ng 6 na buwan sa isang seremonya na nangangakong magiging isa sa pinaka-pinag-uusapang social event ng taon. Ngunit sa mga huling buwan, may nagbago. O marahil ay laging naroon, nakatago sa ilalim ng mga patong ng ensayadong kabaitan at ngayon lang nagsisimulang makita ni Ricardo. Banayad ito sa simula, nagsimulang magreklamo si Isabel tungkol sa oras na inilalaan niya sa pag-aalaga sa kanyang ina. Iminumungkahi niyang kumuha sila ng mas maraming tauhan na marahil ay mas mabuting maghanap ng isang espesyal na nursing home na mas maaalagaan si Aling Elena sa isang lugar na may kumpletong istrukturang medikal. Laging magalang na tumatanggi si Ricardo, ipinapaliwanag na nararapat sa kanyang ina na mapalapit sa pamilya, hindi sa isang malamig at malayong institusyon. Naging mas madalang ang mga pagbisita ni Isabel sa silid ni Aling Elena. Sinasabi niyang may mga hindi maiiwasang appointment, mga hapunan kasama ang mga kaibigan, mga wedding consultation at 1,100 obligasyon na pumipigil sa kanya na maglaan ng oras sa matanda. Kapag nasa bahay, nananatili siya sa mga itaas na palapag, sa master suite na kasama niya si Ricardo, malayo sa unang palapag kung saan nakatira ang kanyang ina. Hindi kailanman direktang nagsalita si Joanna.
Masyado siyang maingat para doon. Ngunit napapansin ni Ricardo ang mga nag-aalalang tingin na ibinibigay nito kapag akala niya'y walang nakakakita. Napapansin niya kung paano nagre-relax si Aling Elena kapag umaalis si Isabel sa bahay at kung paano ito nanliliit kapag bumabalik siya. Napapansin niya ang pagbabago sa tono ng boses ng kanyang nobya na matamis at malambing kapag naroroon siya, ngunit may bahagyang pagkamagaspang kapag akala niya'y mag-isa lang sila ng matanda. Sinubukan ni Ricardo na kausapin si Isabel ilang beses. Sa banayad na paraan, walang direktang akusasyon. Tinatanong niya kung kumusta ang relasyon nito sa kanyang ina, kung kailangan nito ng tulong sa pagharap sa mga pangangailangan ng pag-aalaga sa isang matanda. Laging sumasagot si Isabel ng may perpektong ngiti, hinahawakan ang kanyang kamay ng may delikadesa at sinasabing lahat ay kahanga-hanga na mahal niya si Aling Elena na parang sarili niyang ina. Ngunit hindi kayang baliwalain ng mga mata ni Ricardo ang hinala na ng kanyang puso. Isang hapon, nang mas maagang umuwi mula sa opisina, narinig niya ang mga boses mula sa pasilyo patungo sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at huminto bago ang pinto. Si Isabel yon kausap sa telepono at ang kanyang boses ay may inis na hindi pa niya narinig dati. Naku, hindi ko namatiis na maging yaya ng matandang tubuong araw. Umalis si Joanna para ayusin ang isang bagay sa botika at ngayon, heto ako, nakakulong dito. Hindi mo alam kung gaano siya kabagal, kung paano siya nagrereklamo sa lahat ng bagay. Sana bumalik na si Ricardo mula sa meeting na yon para makaalis na ako dito. Naramdaman ni Ricardo na gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanigas siya, bawat salita ay tumutusok sa kanyang dibdib na parang isang matalim na patalim. Bago pa siya makagalaw, tinapos ni Isabel ang tawag at lumabas ng silid, halos mabangga siya. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Bumalik ang ngiti, lumambot ang mga mata at hinalikan siya nito sa pisngi na parang walang nangyari. Mahal, ang aga mong umuwi. Ang gandang sorpresa. Kausap ko lang ang nanay mo, nagpapahinga na siya ngayon. Hindi agad nakasagot si Ricardo. Tumango lang siya, pilit na ngumiti at nagpatuloy sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto, isinandal ang mga kamay sa mesa at hinayaang lumabas ang mabigat na hininga. Maaaring isang beses lang iyon nangyari, baka naiinis lang si Isabel, naglalabas ng sama ng loob sa isang kaibigan, lahat ay may mga sandali ng kahinaan, ng kawalan ng pasensya. Gusto niyang maniwala doon, kailangan niyang maniwala. Ngunit naitanim na ang duda at lumalaki ito araw-araw, pinapakain ng maliliit na detalye na nagsimula niyang obserbahan ng mas maingat. Ang paraan ng malakas na pagbuntong hininga ni Isabel kapag may natatapong bagay si Aling Elena, ang bilis ng pag-iwas niya ng tingin kapag sinusubukan ng matandang makipag-usap, ang hindi maitagong pagkainip tuwing ang pag-aalaga sa kanyang ina ay nakakasagabal sa kanyang mga social plan. Doon nagsimulang mabuo ang ideya sa isip ni Ricardo. Isang ideyang kakatwa, mapanganib, marahil ay desperado, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata kung sino talaga si Isabel kapag akala niya'y walang nanonood. Hindi niya kayang magpatuloy na mabuhay sa kawalan ng katiyakan, nagkukunwaring maayos ang lahat habang ang kanyang ina ay tahimik na nagdurusa. Ilang araw niyang binuo ang plano sa kanyang isip. Magiging komplikado ito, mangangailangan ng atensyon sa mga detalye at isang kakayahang umarte na hindi niya inakalang mayroon siya. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay mas malaki kaysa sa anumang pag-aalinlangan. Kung inosente si Isabel, hihingi siya ng tawad at magpapatuloy. Kung hindi, kung gayon, malalaman niya kung sino talaga ang kanyang pakakasalan. Nang sumunod na linggo, sa hapunan, inanunsyo ni Ricardo na kailangan niyang magkaroon ng isang kagyat na biyahe sa ibang bansa. Isang mahalagang pulong sa mga investor sa Miami na maaaring umabot hanggang New York. Tuwang-tuwa si Isabel at iminungkahi na agad na aayusin niya ang ilang mga social commitment na nakabinbin. Tumingin lang si Aling Elena sa kanyang anak na may pagod na mga mata na parang alam niyang may mahirap na darating. Sinimulan ni Ricardo ang mga paghahanda sa publiko. Nagpadala siya ng mga email tungkol sa biyahe, nakipag-usap sa telepono tungkol sa mga hindi umiiral na pulong at hiniling sa kanyang sekretarya na mag-ayos ng mga dokumento para sa presentasyon. Lahat ay nakikita, lahat ay masusubaybayan. Sinusubaybayan ni Isabel ang lahat ng may tunay na interes at nagtanong pa kung maaari siyang sumama.
kung saan sinabi niyang ito ay isang biyaheng nakatuon lamang sa negosyo, walang oras para sa pamamasyal. 2 araw bago ang inaasahang pag-alis, tinawag ni Ricardo si Mang Lito, ang kanyang personal na tsuper, sa loob ng 5 taon para sa isang pribadong pag-uusap. Si Mang Lito ay isang taong mapagkakatiwalaan, maingat at tapat. Ipinaliwanag ni Ricardo na kailangan niyang pansamantalang tanggalin ito, ngunit makakatanggap ito ng malaking bayad at muling kukunin sa lalong madaling panahon. Si Mang Lito, bagamat nagulat, ay pumayag ng walang maraming tanong. Nagtitiwala siya sa kanyang amo. Sa araw ng biyahe, umalis si Ricardo ng bahay na may mga maleta, dokumento at isang perpektong suit. Hinalikan siya ni Isabel sa pinto, binati siya ng good luck sa negosyo at kumaway habang papalayo ang sasakyan. Ngunit hindi pumunta si Ricardo sa airport. Pumunta siya sa isang apartment na sikretong inupahan sa Kapitolyo. Isang simpleng at hindi kilalang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya. Doon, malayo sa mata ng lahat, nagsimula ang kanyang pagbabago. Iba ang gupit ng kanyang buhok, mas maikli sa gilid, hindi gaanong maayos. Nagpatubo siya ng balbas sa loob ng ilang araw na nagpabago sa hugis ng kanyang mukha. Bumili siya ng mga simpleng damit, maong na pantalon, simpleng t-shirt at mga sapatos na walang tatak. Pinag-aralan niya ang kanyang postura, ang paraan ng paglalakad, ang paraan ng pagsasalita. Si Ricardo Santos, ang kumpiyansado at mahusay na negosyante, ay kailangang maglaho. Sa lugar niya, lilitaw si Roberto Cruz, isang personal na tsuper na naghahanap ng trabaho. Ang isang third party na kumpanya ng transportasyon ay kinuntak ng isang peking sekretarya na humihiling ng isang tsuper para sa tirahan ni G. Santos sa panahon ng kanyang matagal na pagkawala. Ipinadala ang resume ni Roberto Cruz na may mga pekeng ngunit kapani-paniwalang mga reference. Ang panayam ay isinagawa sa telepono at si Roberto ay naaprubahan. Natanggap ni Isabel ang impormasyon na isang bagong pansamantalang tsuper ang magiging available simula sa linggong iyon. Nang magpakita si Roberto Cruz sa mansyon sa Forbes Park kinaumagahan, tinanggap siya ni Isabel ng may malamig na paggalang. Halos hindi niya tiningnan ang kanyang mukha, nakatuon lamang sa pagkumpirma na marunong siyang magmaneho ng maayos at alam ang lungsod. Naroon din si Joanna at napansin ni Roberto ang bahagyang ginhawa sa mga mata ng caregiver nang malaman niyang mayroong magagamit para dalhin si Aling Elena kung saan man kailangan. Bumalik si Ricardo sa sarili niyang bahay, ngunit bilang isang multo, isang estranghero sa mga pasilyo na siya mismo ang nagtayo. Naroon ang kanyang ina, ilang metro lang ang layo nang hindi alam na ang kanyang anak ay tahimik na nagmamasid sa lahat at doon nagsimula ang pinakamahirap na paglalakbay na kanyang haharapin. Ang paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan kahit na mas masakit pa ito kaysa sa anumang kasinungalingan. Muling dumilim sa Maynila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nasa kanyang opisina si Ricardo sa tuktok ng isang gusaling pangkomersyo. Nasa silid siya sa likod bahay na nakalaan para sa mga empleyado, nakahiga sa isang simpleng kama, nakikinig sa mga pamilyar na tunog ng isang tahanan na ngayon ay pinagmamasdan niya mula sa labas. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tahimik siyang umiyak, hinihiling na ang kanyang mga hinala ay bunga lamang ng isang paranoid na isip. Ngunit sa kaibuturan, alam na niya na ang katotohanan ay magiging mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga unang sinag ng araw ay pumasok sa maliit na bintana ng silid sa likod bahay, isang silid na hindi inakala ni Ricardo na kanyang sasakupin isang araw. Ang kama ay simple, masyadong matigas ang kutsyon, masikip ang espasyo kumpara sa malawak na suite kung saan siya dati natutulog. Ngunit wala sa mga yon ang mahalaga. Hindi siya naroon para sa kaginhawahan. Naroon siya upang matuklasan ang katotohanan gaano man ito kasakit. Bumangon si Roberto Cruz bago mag-alas 6 ng umaga tulad ng napagkasunduan. Isinuot niya ang madilim na maong, ang navy blue na polo shirt na binili niya sa isang murang tindahan sa Divisoria at ang itim na sapatos na walang tatak. Tumingin siya sa maliit na salamin sa itaas ng lababo. Ang mukha na nakatingin sa kanya ay kakaiba ngunit kapani-paniwala. Ang maikling buhok sa gilid, mas makapal sa itaas. Ang 3 araw na balbas na maingat niyang inalagaan. Ang bahagyang nakayukong postura na kanyang pinagtibay. Naglaho na si Ricardo Santos. Sa lugar niya,
isang karaniwang tao hindi nakikita na maaaring nasa anumang kanto ng Maynila. Naglakad siya sa mga pasilyo ng bahay nang may sinusukat na mga hakbang, pinapanatiling nakayuko ang mga mata, iniiwasan ang anumang hindi kinakailangang kontak. Ang kusina ay abala na. Si Manang Carmen, ang kusinera na nagtatrabaho doon sa loob ng maraming taon, ay naghahanda ng almusal. Tiningnan niya ang bagong super nang may magalang na kuryosidad, nagalok ng isang magiliw na magandang umaga at itinuro kung saan siya maaaring kumuha ng pagkain. Sumagot si Ricardo ng may tahimik na tango, nagpapasalamat sa mahinang boses. Kailangan niyang masanay na maging hindi nakikita, na hindi tumawag ng pansin, na maging isa lamang empleyado na gumaganap ng kanyang papel. Habang umiinom ng simpleng kape na walang mga espesyal na imported na butil na kanyang nakasanayan, narinig ni Ricardo ang mga tunog ng bahay na gumigising. Mga yapak sa itaas, agos ng tubig, mga pintong nagbubukas at nagsasara. Gumigising na si Isabel. Sa ilang minuto, bababa siya, perpekto gaya ng dati, handa para sa isa pang araw ng mga social commitment at maingat na binuong mga anyo. Dumating si Joanna ng eksaktong alas 7 tulad ng ginagawa niya tuwing umaga. Binati niya si Manang Carmen sa kusina, kumuha ng isang tasa ng tsaa at dumiretso sa silid ni Aling Elena. Pinagmamasdan ni Ricardo ang lahat mula sa malayo ng patago. Gusto niyang makita kung kumusta ang kanyang ina, kung nakatulog ba ito ng maayos, kung epektibo ba ang mga gamot, ngunit kailangan niyang manatiling malayo. Anumang hindi kinakailangang paglapit ay maaaring magdulot ng hinala. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto, naririnig niya ang malumanay na boses ni Joanna na nakikipag-usap kay Aling Elena. Magandang umaga po, Aling Elena. Kumusta po ang tulog ninyo? Inumin po muna natin ang gamot sa presyon at pagkatapos ay ihahanda ko ang isang mainit na tsaa na gusto ninyo. Masyadong mahina ang sagot ng matanda para marinig ni Ricardo, ngunit ang magiliw na tono ni Joanna ay nagpatuloy, matiyaga at mapagkalinga. Nakakagaan ng loob na malaman na kahit isang tao doon ay tinatrato ang kanyang ina ng may paggalang at pagmamahal na nararapat sa kanya. Bumaba si Isabel sa hagdanan bandang alas 8:30, nakasuot ng isang beige na sport chic na damit, ang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun at may light ngunit perpektong makeup. Dumaan siya sa kusina, binati si Manang Carmen nang may mabilis ng ngiti at kumuha lamang ng isang tasa ng itim na kape. Hindi niya tiningnan si Roberto. Siya ay pansamantalang super lamang, isang taong nasa ibaba ng kanyang social line of sight. Magandang umaga, Manang Carmen. Kailangan ko ang sasakyan ngayon ng alas 10. May tanghalian ako sa club kasama ang mga babae mula sa committee ng charity event. Pagkatapos, meron akong fitting ng damit sa alas 3. Roberto, sana'y alam mo na ang lungsod. Hindi ko kinukonsinti ang mga pagkaantala. Ang boses ay matatag, autoritarian, sanay na mag-utos at sundin. Naramdaman ni Ricardo ang paninikip ng dibdib nang marinig ang tonong iyon. Ganun ba siya magsalita kapag akala niya'y wala siya, walang ensayadong tamis, walang kalkuladong kabaitan, tanging direktang utos, malamig at malayo. Opo ma'am, alam ko po, handa na po ako sa alas 10. Pinanatili ni Ricardo ang kanyang boses na neutral, bahagyang sunod-sunuran tulad ng inaasahan sa isang taong nasa kanyang posisyon. Tumango si Isabel at umalis sa kusina. Umakyat muli para tapusin ang pag-aayos. Bumuntong hininga si Manang Carmen ng mahina, isang buntong hininga na may dalang hindi nasasabi at bumalik sa pag-aayos ng kusina. Napagtanto ni Ricardo na hindi lang siya ang nakakaramdam ng bigat ng presensya ni Isabel. Bandang alas 9, dinala ni Joanna si Aling Elena sa sala. Ang matanda ay nasa kanyang wheelchair, natatakpan ng isang manipis na kumot sa kabila ng init na nagsisimulang maramdaman sa umagang iyon ng Nobyembre. Ang kanyang mga mata na dati napakabuhay ay mukhang pagod, ngunit mayroon pa ring kislap ng kamalayan na dumudurog sa puso ni Ricardo. Pinagmamasdan niya mula sa malayo, nagkukunwaring may tinitingnan sa sasakyan sa garahe, ngunit pinapanatili ang kanyang ina sa kanyang paningin sa pamamagitan ng bintana. Umupo si Joanna sa tabi ni Aling Elena, inayos ang kumot, nag-alok ng tubig at nakipag-usap sa mahinang tono. Bahagyang ngumiti ang matanda, sumasagot ng isang bagay na hindi narinig ni Ricardo mula doon. Ito ay isang sandali ng kapayapaan, ng tunay na pag-aalaga, hindi lang dahil sa propesyonal na obligasyon si Joanna.
May pagmamahal sa relasyong iyon, isang bagay na higit pa sa simpleng kontrata sa trabaho. Nakita ni Ricardo kung paano hinawakan ni Joanna ang marupok na kamay ng kanyang ina, kung paano nagpakita ng tunay na pag-aalala ang kanyang mga mata, kung paano niya inayos ang unan sa likod ng matanda ng may walang katapusang delikadesa. Bumaba muli si Isabel ng eksaktong 10:00. Ngayon ay may dalang designer bag, mamahaling salaming pang-araw at pabango na nag-aanunsyo ng kanyang presensya bago pa man siya dumating. Dumaan siya sa sala kung saan naroon si Aling Elena, nagbigay ng isang mabilis at walang interes na tingin at dumiretso sa garahe. Hindi niya tinanong kung kumusta ang matanda. Hindi siya nag-alok ng magandang umaga. Hindi siya nagpakita ng anumang interes sa kapakanan ng babaeng magiging biyenan niya sa loob ng ilang buwan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtrato ni Joanna at ni Isabel ay napakalaki, masakit panoorin. Roberto, tara na, huli na ako. Isinara ni Ricardo ang pinto ng sasakyan nang may pag-iingat, inayos ang mga salamin tulad ng gagawin ng sinumang tsuper at pinaandar ang makina. Ang biyahe papuntang Manila Polo Club ay tahimik. Si Isabel ay nasa telepono sa buong biyahe, tumatawa, nakikipagtsismisan, nagpaplano ng mga hapunan at mga kaganapan. Ang kanyang boses ay masigla, puno ng enerhiya. Ito ang Isabel na nakikita ng mundo, ang kaakit-akit, palakaibigan at nakakaingganyong Isabel, isang bihasang aktres sa entablado ng buhay sosyal ng Maynila. Nang makarating sila sa club, bumaba siya ng hindi man lang nagpapasalamat, nag-utos lamang na bumalik siya ng 2:30 para dalhin siya sa susunod na appointment. Pinanood siya ni Ricardo na pumasok sa mga pinto ng club, bumabati sa mga kakilala ng may masiglang yakap at nagniningning ng ngiti. Isa siyang bihasang aktres. At siya ay naging isang bulag na manunood sa loob ng napakatagal na panahon. Sa mga oras ng paghihintay, ipinarada ni Ricardo ang sasakyan sa isang lugar na nakalaan para sa mga super at security guard. Doon, naghihintay ang iba pang mga profesional sa kanilang mga amo. Nag-uusap, nagpapalitan ng mga kwento sa araw-araw. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na may kulay abong buhok na nagngangalang Mang Jerry ang nakipag-usap. Unang araw mo dito? No, iho? Para kanino ka nagtatrabaho? Para po sa Pamilya Santos, pansamantala lang po ako habang nagbabakasyon ang opisyal na tsuper. Si Isabel, kilala ko yan, laging nandito. Maganda, magalang sa mga taong may interes siya. Pero kawawa naman ang pakakasalan niya. Kaibigan ng amo ko, yan matagal na. Sabi niya, lahat daw ay pakitang tao lang. Interesado lang sa status at pera. May mga chismis pa nga na mayroon siyang ibang relasyon. Pero sino ba naman ako para magsalita, di ba? Tsuper lang. Naramdaman ni Ricardo na nanlamig ang kanyang dugo, ngunit pinanatili niyang neutral ang kanyang ekspresyon, tumatango na parang isa lamang itong chismis sa pasilyo. Nagpatuloy si Mang Jerry, walang pakialam, nagkokomento tungkol sa ibang mga tao sa club, ngunit hindi na marinig ni Ricardo ng maayos. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pakitang tao lang, status at pera, ibang relasyon. Ang mga senyales ay laging naroon, ngunit ayaw niyang makita o marahil ay hindi niya alam kung paano makita. 2:30, lumabas si Isabel sa club kasama ang 3 kaibigan. Lahat ay malakas na tumatawa, may dalang mga shopping bag. Kumaway siya sa kanyang mga kaibigan, nangakong tatawag mamaya at pumasok sa sasakyan ng may parehong kawalang interes tulad ng dati. Ngayon, punta tayo sa atelier sa Greenbelt at huwag kang magtagal sa trapiko, pakiusap. Ang biyahe ay muling tahimik maliban sa mga palaging tawag sa telepono ni Isabel. Nagmamaneho si Ricardo sa autopilot, ang kanyang isip ay umiikot sa lahat ng kanyang natutuklasan. Ito ay maliliit na piraso, maliliit na bahagi ng isang puzzle na nagsisimulang magbunyag ng isang imahe na ayaw niyang makita. Ngunit hindi na niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata. Hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa paglalakbay na ito. Ang fitting ng damit ay tumagal ng halos 2 oras. Naghintay si Ricardo sa labas, pinagmamasdan ang galaw sa kalye, mga taong pumapasok at lumalabas sa mga mamahaling tindahan, ang buhay na nagpapatuloy sa normal nitong takbo, habang ang sa kanya ay nababaligtad. Nang sa wakas ay lumabas si Isabel, halatang nasiyahan siya, nagkokomento sa telepono kung gaano kaperpekto ang damit, kung paano magiging event of the year ang kasal. Naramdaman ni Ricardo ang pagduduwal sa kanyang lalamunan. Hindi maaring mangyari ang kasal na iyon, hindi kung totoo ang kanyang hinala. Ngunit kailangan pa niya ng konkretong ebidensya, kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata kung paano tinatrato ni Isabel ang kanyang ina kapag akala niya'y walang mga kwalipikadong saksi.
kapag akala niya'y kasama lamang niya ang mga empleyado na hindi maglalakas loob na questionin siya. Pagbalik, sa bahay halos alas 6 na ng gabi. Dumiretso si Isabel sa kanyang silid, hindi dumaan sa sala kung saan naroon pa rin si Aling Elena, ngayon ay nanonood ng telebisyon kasama si Joanna. Ipinark ni Ricardo ang sasakyan sa garahe, ngunit bago bumalik sa silid sa likod bahay, nagpasya siyang maglakad-lakad sa service area kung saan mas mapagmamasdan niya ang dinamika ng bahay nang hindi tumatawag ng pansin. Doon niya narinig ang boses ni Isabel mula sa itaas, malakas, inis, kausap sa telepono. Huminto siya, nagtago sa likod ng isang haligi at narinig ang bawat salita na parang isang hatol na binibigkas. Hindi mo naiintindihan. Alam kong nangako akong pupunta sa hapunan ngayon pero naglalakbay si Ricardo at ngayon kailangan kong manatili dito para samahan ang matanda. Aalis ang caregiver ng alas 8. Isang bangungot, hindi na ako makapaghintay na bumalik siya. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, huminga ng malalim para kontrolin ang galit na sumasabog sa kanyang dibdib. Heto na. Ang brutal na kumpirmasyon ng kanyang kinatatakutan. Ang kanyang ina ay hindi isang tao para kay Isabel. Isa siyang pabigat, isang abala, isang bagay na nakakasagabal sa kanyang perpektong buhay sosyal. Bumalik siya sa silid sa likod bahay, isinara ang pinto at umupo sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi regular ang kanyang paghinga. Ilang minuto ang lumipas bago niya muling nakuha ang kanyang sarili. Nagpasya si Ricardo na mag-ikot sa bahay tulad ng inaasahan sa isang masipag na tsuper. Pagdaan sa sala, nakita niya si Aling Elena, nagising pa, nakatingin sa telebisyon nang hindi talaga nagbibigay pansin. Mag-isa siya, walang pumunta para tingnan kung may kailangan siya. Magandang gabi po, Aling Elena. May kailangan po ba kayo? Tubig po, marahil? Itinaas ng matanda ang kanyang mga mata, nagulat. Pinagmasdan niya ang mukha ng bagong tsuper at sa isang sandali naramdaman ni Ricardo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Makikilala kaya siya nito, ngunit ngumiti lamang si Aling Elena ng may delikadesa at umiling. Salamat iho, mabait ka. Wala akong kailangan, naghihintay lang ako ng oras para matulog. Laging tumatawag ang anak ko kapag naglalakbay siya, pero sa tingin ko, abala siya ngayon. Ang boses ay marupok, ngunit may dalang walang kondisyong pagmamahal na tumagos sa dibdib ni Ricardo na parang isang palaso. Sigurado po akong tatawag siya, ma'am. Nagpasalamat si Aling Elena at lumayo si Ricardo bago pa maging halata ang kanyang mga luha. Umakyat siya sa hagdanan patungo sa mezzanine at narinig si Isabel na muling kausap sa telepono. Oo, mahal, alam kong miss mo na ako, pero kailangan mong maging matiyaga. Kapag nakasal na ako, magbabago ang lahat. Magkakaroon tayo ng access sa lahat. Meron na akong power of attorney para sa halos lahat. At tungkol sa matanda, kapag kontrolado na natin, aayusin natin yan. Huminto ang mundo, mahal. Tinawag niyang mahal ang isang tao. Isang taong hindi siya. At may pinaplano sila na may kinalaman sa kanyang kasal, sa kanyang yaman at sa kanyang ina. Paano siya naging ganito kabulag? Bumalik si Ricardo sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Halos alas 10 na ng gabi. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ina tulad ng ginagawa niya tuwing gabi. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng kanyang narinig, pagkatapos matuklasan ang dobling pagtataksil ni Isabel, ang tawag na iyon ay magkakaroon ng ibang bigat. Kailangan niyang panatilihin ang normalidad, magpatuloy na maging si Ricardo Santos na nasa Miami na nagsasara ng mga negosyo habang si Roberto Cruz ay nagmamasid sa bawat galaw sa bahay. Tinawagan niya ang numero ng landline ng bahay. 3 beses itong tumunog bago may sumagot. Hello? Si Isabel yon, syempre, laging siya sumasagot sa mga tawag, kinokontrol ang access sa kanyang ina. Hi Isabel, si Ricardo ito. Pwede ko bang makausap si nanay? Agad na nagbago ang boses ni Isabel, naging matamis at malambing na tono na kilala niya, ngunit ngayon ay tunog peke, theatrical at ensayado. Hi mahal, ayos lang ang lahat dito. Ang nanay mo ay napakabuti, katatapos lang naming maghapunan, napakasarap. Ipapasa ko sa kanya ang telepono. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Alam ni Ricardo na halos hindi niya kinausap si Aling Elena sa buong araw. Alam niyang ang hapunan niya ay kasama ang mga tawag sa telepono at mga madilim na plano. Ngunit nilunok niya ang galit, huminga ng malalim at naghintay. Sa wakas, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya, marupok ngunit puno ng pagmamahal. Anak, ikaw ba yan?
Okay ka lang ba, inay? Hi, inay. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako, anak. Walang masakit ngayon, salamat sa Diyos. Si Joanna ay napakabuti sa akin. Okay ka lang ba? Kumakain ka ba ng maayos? Nag-aalala ako sa mga biyahe mo. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, hinayaang bumagsak ang mga luha ng tahimik. Laging nag-aalala ang kanyang ina sa kanya, kahit na marupok, kahit na nangangailangan ng palaging pag-aalaga. Okay lang ako, inay. Nag-iingat ako, malapit na akong bumalik. Pangako, ngayon, kailangan mo nang magpahinga. Matulog ka ng mahimbing, managinip ka ng magagandang bagay. Ikaw din, anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Nay. Hanggang sa muli. Ibinaba ni Ricardo ang telepono at nanatiling nakaupo sa dilim. Ang telepono ay nasa kanyang kamay pa rin. Ang dibdib ay masikip. Ang lalamunan ay masakit. Bawat araw ay nagbubunyag ng isang bagong patong ng pagtataksil, isang bagong mukha ng kalupitan. At mayroon pa siyang mga araw sa hinaharap, nagmamasid, nangongolekta ng ebidensya, bumubuo ng isang kaso na sapat na malakas para masigurong hindi na makakakalapit si Isabel sa kanya o sa kanyang ina. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngunit kailangan ito ang tanging paraan para protektahan ang kanyang minamahal. Dumating ang weekend na may dalang isang abalang schedule ng mga social commitment para kay Isabel. Sabado ng umaga at nasa kusina na siya naguutos, inaayos ang araw na parang isang general na nagpaplano ng isang kampanyang militar. Kailangang maging available si Roberto mula alas 9 ng umaga hanggang hapon. Merong isang charity event sa Manila Jockey Club. Pagkatapos ay isang mahabang tanghalian kasama ang mga kaibigan sa isang sikat na restaurant sa BGC at sa huli ay isang pagbubukas ng art gallery sa poblasyon. Si Ricardo, na nagpapanggap bilang Roberto, ay tahimik na nakikinig habang umiinom ng kape sa likod bahay. Naghahanda si Manang Carmen ng mga sandwich at juice para dalhin ni Isabel, ngunit walang nabanggit tungkol kay Aling Elena. Mananatili ang matanda sa bahay sa ilalim ng pangangalaga ni Joanna sa halos buong araw. Ngunit may appointment si Joanna sa doktor sa hapon, isang bagay na nabanggit niya ilang linggo na ang nakalipas. Naaalala ito ni Ricardo ng perpekto dahil siya mismo ang nagbigay ng pahintulot para umalis siya. Ito ay isang mahalagang follow-up consultation, isang bagay na hindi maaaring ipagpaliban. Ang hindi alam ni Isabel ay laging itinatago ni Ricardo ang bawat detalye, bawat impormasyon tungkol sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ito ay isang ugali na kanyang binuo mula nang lumipat si Aling Elena sa bahay. Mayroon siyang mga spreadsheet na may mga oras ng gamot, mga tala tungkol sa mga reaksyon sa gamot, mga obserbasyon tungkol sa kung ano ang nagpapakalma o nagpapabalisa sa kanyang ina. Ngayon, ang masusing ugali na iyon ay naging kapaki-pakinabang. Alam niya kung ano ang mangyayari. Sa umaga bago bumaba si Isabel, dumaan si Ricardo sa silid ni Aling Elena. Naroon si Joanna, inihahanda ang matanda para sa araw, sinusuklay ang kanyang puting buhok ng may delikadesa at nakikipag-usap ng mahina. Magandang umaga, Joanna. Magandang umaga, Aling Elena. Tumingin si Joanna sa kanya ng may magiliw ng ngiti. Mukhang mahaba ang araw ngayon, you know? Tumango si Ricardo, pinagmamasdan ang kanyang ina doon. Napakarupok, ngunit mayroon pa ring kislap sa mga mata kapag kinakausap siya ni Joanna ng may pagmamahal. Alas 9, bumaba si Isabel na nakasuot ng isang light pink na social outfit, ang buhok ay nakalugay sa perpektong alon at makeup na marahil ay tumagal ng isang oras para ilagay. May dala siyang maliit na designer bag at nakasuot ng mga sapatos na may takong na madaling katumbas ng buwan ng sahod ng isang karaniwang empleyado. Roberto, kailangan kong maging partikular na maingat ka ngayon. Pupunta tayo sa mga mahahalagang kaganapan kasama ang mga mahahalagang tao. Kailangang maging perpekto ang sasakyan. Opo ma'am, maayos na po ang lahat. Binuksan ni Ricardo ang pinto sa likod ng sasakyan, isang itim na imported na sedan na siya mismo ang pumili 2 taon na ang nakalipas. Pumasok si Isabel nang hindi nagpapasalamat, abala na sa kanyang cellphone, mabilis na nagtatype ng mga mensahe. Sa biyahe papuntang Manila Jockey Club, gumawa siya ng hindi bababa sa 5 tawag, lahat ay may kinalaman sa mga social event, mga hapunan at mga biyahe na pinaplano pagkatapos ng kasal. Sa anumang pagkakataon, hindi niya nabanggit ang kanyang ina. Sa anumang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalala sa kung sino ang naiwan sa bahay. Ang kaganapan sa Manila Jockey Club ay mahaba at nakakainip.
Naghintay si Ricardo sa lugar na nakalaan para sa mga super, pinagmamasdan, ang iba pang mga profesional na tulad niya, mga lalaki at babae na nagpapalipas ng oras sa paghihintay sa kanilang mga amo sa isang parallel world, hindi nakikita ng mga elite na pumupunta sa mga lugar na iyon. Ito ay isang pananaw na hindi pa niya naranasan dati at ngayon ay nagpapaisip sa kanya tungkol sa marami sa kanyang sariling mga kilos sa nakaraan. Ilang beses na ba siyang kumilos tulad ni Isabel, tinatrato ang mga empleyado na parang mga kasangkapan, hindi nakikita at maaaring palitan, isa sa mga tsuper, isang batang lalaki, ang nag-alok sa kanya ng kape mula sa isang thermos. Masasanay ka rin sa paghihintay, trabaho lang naman, di ba? Nagpasalamat si Ricardo at tumango, ngunit sa loob niya ay nakaramdam siya ng halo-halong hiya at galit. Hiya dahil sa pagiging bulag niya sa loob ng napakatagal na panahon. Galit sa lahat ng kanyang natutuklasan. Bandang tanghali, sa wakas ay lumabas si Isabel kasama ang isang grupo ng mga babaeng pare-parehong maganda ang pananamit. Malakas silang tumatawa. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga perpektong buhay, sa kanilang mga matagumpay na asawa, sa kanilang mga beach house sa Balisin at Palawan. Si Isabel ang reyna ng grupong iyon, ang pinakikinggan ng lahat, ang nagbibigay ng opinyon tungkol sa dekorasyon, fashion at mga biyahe. Ito ang papel na ipinanganak siyang gampanan at ginagampanan niya ito ng may kahusayan. Isa sa mga kaibigan ni Isabel ang nagkomento tungkol sa pagdadala ng biyenan sa isang nursing home at sumagot si Isabel ng may ngiti. Naiintindihan ko, minsan mas mabuti para sa kanila, di ba? Profesional na pangangalaga. Ginagawa natin ang ating bahagi, pero hindi natin pwedeng hayaan na kontrolin nito ang ating buhay. Naramdaman ni Ricardo ang pagduduwal. Pinag-uusapan nila ang mga ina, mga biyenan, na parang mga pabigat na kailangang pamahalaan. At naroon si Isabel sumasang-ayon, pinapakain ang kaisipang iyon. Ang tanghalian sa restaurant sa BGC ay tumagal ng halos 3 oras. Ang restaurant ay isa sa mga lugar kung saan ang bawat putahe ay katumbas ng isang linggong sahod ng isang karaniwang manggagawa. Naghintay si Ricardo sa labas, kumakain ng isang simpleng sandwich na binili niya sa isang kalapit na panaderya. Pinagmamasdan niya ang galaw sa kalye, ang mga taong dumadaan, ang buhay na nagpapatuloy sa normal nitong takbo habang ang sa kanya ay gumuho ng dahan-dahan. Naglalaro ang mga bata sa parke sa tapat, naglalakad ang mga mag-asawa na magkahawak kamay, nakaupo ang mga matatanda sa mga bangko na nag-e-enjoy sa sikat ng araw. Nagpatuloy ang buhay, walang kamalay-malay sa bagyo na nabubuo sa loob niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Joanna, ipinadala sa corporate number na ginagamit ni Isabel para makipag-ugnayan sa mga empleyado. Ma'am Isabel, kailangan ko pong ipaalala na ngayon pong alas 4 ay mayroon akong appointment sa doktor na matagal ko nang itinakda. Iniwan ko pong maayos ang lahat para kay Aling Elena. Nakahiwalay na po ang mga gamot para sa gabi at handa na po ang hapunan sa ref. Babalik po ako bago mag alas 7. Kung may kailangan po kayong kagyat, pwede niyo po akong tawagan. Nakita ni Ricardo nang basahin ni Isabel ang mensahe. Nasa loob na ng restaurant sa pamamagitan ng mga salaming bintana. Inirapan niya ang kanyang mga mata, nag-type ng isang maikling sagot at bumalik sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Ang sagot ay dumating din sa corporate cellphone, nakakopy. Okay lang Joanna, pwede kang umalis. Nasa bahay na ako bago mag alas 7. Ngunit kilala ni Ricardo si Isabel ng sapat para malaman na wala siyang intensyon na umuwi ng maaga. Ang mga kaganapan ay nagpapatong-patong at lagi siyang nahuhuli. Laging pinapahaba ang bawat appointment hanggat maaari. Mag-isa si Aling Elena sa loob ng ilang oras. At may nagsasabi sa loob ni Ricardo na ito ay magiging isang mahalagang araw. Ang pagbubukas ng gallery sa poblasyon ay nagsimula ng alas 5 ng hapon. Dumating si Isabel nang may halos kalahating oras na pagkaantala, humihingi ng paumanhin ng may labis na alindog, humahalik sa mga pisngi at namimigay ng mga ngiti. Ipinark ni Ricardo ang sasakyan malapit sa lugar at naghintay. Halos alas 6 na nang makatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay Joanna sa pagkakataong ito sa kanyang personal na numero
na itinatago niya. Sir Ricardo, alam ko pong naglalakbay kayo pero nag-aalala po ako. Kinailangan ko pong umalis para sa appointment at sinabi ni Ma'am Isabel na nasa bahay na siya pero hindi pa po siya dumarating. Mag-isa po si Aling Elena. Uminom na po siya ng gamot pero nababalisa po siya kapag walang kasama. Pagkatapos ko po dito, babalik po ako agad. Naramdaman ni Ricardo ang paninikip ng kanyang tiyan. Mag-isa ang kanyang ina. Si Isabel ay nasa isang pagbubukas na marahil ay tatagal hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. Kailangan niyang kumilos. Ngunit paano kung ipapakita niya ang kanyang presensya ngayon? Masisira ang buong plano. Kailangan niyang maging strategic. Kinuha niya ang corporate cellphone at nagpadala ng mensahe kay Isabel na parang siya mismo mula sa Miami. Isabel, kumusta ang mga bagay diyan? Okay lang ba si nanay? Nag-message sa akin si Joanna na kailangan niyang umalis para sa isang appointment. Ang sagot ay dumating 15 minuto pagkatapos. Okay lang mahal, okay lang ang nanay mo. Ako ang bahala sa lahat. Pwede kang mag-relax at mag-focus sa iyong mga negosyo. Mahal kita. Isang malaking kasinungalingan. Si Isabel ay nasa isang art gallery, umiinom ng champagne, tumatawa kasama ang mga hindi kilala habang si Aling Elena ay mag-isa sa bahay. Kinailangan ni Ricardo ang lahat ng kanyang lakas ng loob para hindi pumasok sa gallery na yon at harapin siya doon mismo, sa harap ng lahat. Ngunit hindi pa oras. Dumilim na sa Maynila. Sa wakas ay lumabas si Isabel sa gallery bandang alas 8:30, halatang nasiyahan sa araw. Pumasok siya sa sasakyan at ibinigay ang utos na inaasahan na ni Ricardo. Ngayon uwi na tayo Roberto, sa wakas makakapagpahinga na ako. Ang biyahe ay tahimik. Palaging tinitingnan ni Isabel ang kanyang cellphone, ngumingiti sa mga mensaheng natatanggap niya at mabilis na nagtatype ng mga sagot. Pinagmamasdan siya ni Ricardo sa salamin. Isinasaulo ang bawat ekspresyon, bawat kilos, binubuo ang kumpletong imahe ng taong tunay niyang pagkatao kapag akala niya'y walang mahalagang nakakakita. Nang makarating sila sa bahay, lampas na ng alas 9 ng gabi. Nasa sala si Joanna kasama si Aling Elena na halatang pagod at medyo nalilito. Tumayo ang caregiver nang makita si Isabel na pumasok. Sinusubukang hindi ipakita ang discomfort na malinaw niyang nararamdaman. Ma'am Isabel, pasensya na po sa abala ngayon. Tumagal po ang appointment ng higit sa inaasahan. Kumain na po ng maayos si Aling Elena. Uminom na po ng lahat ng gamot pero medyo nabalisa po siya dahil mag-isa sa loob ng ilang oras. Hindi man lang tiningnan ni Isabel si Aling Elena. Sumagot siya kay Joanna nang may walang pakialam na kumpas ng kamay. Okay lang Joanna, pwede ka nang umuwi. Bukas ay linggo, hindi mo kailangang pumasok. I-enjoy mo ang iyong day off. Nag-alinlangan si Joanna sandali, nagbigay ng isang nag-aalalang tingin kay Aling Elena, ngunit tumango at umalis. Pinagmamasdan ni Ricardo ang lahat mula sa malayo, nakatago sa dilim ng pasilyo patungo sa garahe. Malakas ang tibok ng kanyang puso. May mangyayari, nararamdaman niya. Pagkaalis ni Joanna, dumiretso si Isabel sa kanyang silid, ganap na binaliwala ang matanda na nanatiling nakaupo sa sala, nakatingin sa kawalan ng may pagod na mga mata. Maingat na lumapit si Ricardo. Aling Elena, kailangan niyo po ba ng tulong para pumunta sa silid? Tumingin ang matanda sa kanya nang may pasasalamat sa mga mata. Pakiusap iho, pagod na ako, mahaba ang araw. Tinulungan ni Ricardo ang kanyang ina na tumayo. Inaalalayan siya ng may pag-iingat, nararamdaman ang karupukan ng katawan na dati napakalakas. Dinala niya ito sa silid, tinulungan siyang umupo sa kama, inayos ang mga unan at tinakpan siya ng manipis na kumot. Hinawakan ni Aling Elena ang kanyang kamay sandali. Napakabait mo, pagpalain ka ng Diyos. Kinailangan ni Ricardo ang lahat ng kanyang lakas para hindi masira doon mismo. Tumango lang siya, nag-good night at lumabas ng silid na malabo ang paningin dahil sa mga luhang pinipigilan niya. Ang kanyang ina, napakarupok, napakadepende, napakaisa kahit na napapaligiran ng mga tao. At ang babaeng malapit na niyang pakasalan ay hindi man lang tumingin sa kanya ng may kaunting habag. Ang linggo ay nagising na maulap na may mabigat na kulay abo na tipikal sa Maynila kapag ang tag-ulan ay ayaw pang umalis. Huli nang gumising si Isabel bandang alas 10 at inanunsyo na mayroon pa siyang mga appointment sa araw na yon. Isang klase ng pilates sa pinakamahal na studio sa lugar, isang brunch kasama ang mga kaibigan sa isang 5-star hotel at pamimili sa isang luxury mall sa Rockwell. Si Ricardo bilang Roberto ay muling kakailanganin.
At si Aling Elena ay mag-isa sa bahay dahil si Joanna ay nasa kanyang karapat-dapat na lingguhang day off. Ang mga oras ay dumaan ng may nakakainip na kabagalan. Nagmamaneho si Ricardo, naghihintay, nagmamasid. Nagpatuloy si Isabel sa kanyang routine bilang isang social queen, walang pakialam sa anumang bagay na hindi bahagi ng kanyang sariling mundo ng mga anyo at kababawan. Bawat tawa niya, bawat mababaw na komento, bawat pagpapakita ng kaswal na pagwawalang bahala sa anumang bagay na hindi nagsisilbi sa kanyang mga interes, lahat ng ito ay naipon na parang bigat sa dibdib ni Ricardo. Paano niya hindi nakita ang lahat ng ito dati? Paano siya nalinlang sa loob ng napakatagal na panahon? Halos 6:00 na ng hapon nang bumalik sila sa bahay. Mas madilim pa ang langit, nagbabantang umulan. Halatang inis si Isabel sa isang bagay. Mabilis na nagsasalita sa telepono tungkol sa isang designer dress na hindi naging ayon sa gusto niya, tungkol sa isang mananahi na hindi naiintindihan ang kanyang mga utos, tungkol sa kung gaano kahirap makahanap ng mga competent na profesional. Ang kanyang boses ay matinis, walang pasensya, puno ng isang paghamak na ngayon ay kinikilala ni Ricardo bilang kanyang tunay na kalikasan. Pagpasok sa garahe, nakaupo si Aling Elena sa wheelchair malapit sa pinto na nag-uugnay sa garahe sa bahay. Si Manang Carmen na dumating para sa isang extra shift sa linggo sa kahilingan ni Ricardo noong pinaplano pa niya ang biyahe ay nasa tabi niya. Ipinaliwanag ng kusinera na si Aling Elena ang humiling na pumunta doon na gusto niyang magpahangin, makita ang hardin sa gilid na nakaharap sa garahe. Gustong-gusto ng matanda na makita ang mga halaman, ang mga bulaklak, kahit na hindi na niya kayang alagaan ang mga ito tulad ng dati. Bumaba si Isabel sa sasakyan at tiningnan ang eksena ng may hindi maitagong inis na parang ang simpleng presensya ni Aling Elena ay isang personal na insulto. Manang Carmen, bakit siya nandito? Dapat nasa silid siya, nagpapahinga. Hindi ligtas na maglakad-lakad sa bahay ng ganito. Gusto po niyang makita ang hardin, Ma'am Isabel. Ilang minuto lang po. Nakakabuti po sa kanya. Sabi po ng doktor na pinutol ni Isabel ang paliwanag ng may walang pasensyang kumpas ng kamay. Alam ko kung ano ang mas mabuti para sa kanya, Manang Carmen. Hindi ko kailangan ng mga aral tungkol sa pangangalagang medikal. Ibinaba ni Manang Carmen ang kanyang mga mata, halatang hindi komportable. Pinagmamasdan ni Ricardo ang lahat mula sa malayo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng mga bulsa ng pantalon, ang panga ay naninigas. Halatang pagod si Aling Elena, nalilito at disoriented dahil sa kawalan ng kanyang routine kasama si Joanna. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa espasyo, sinusubukang intindihin kung nasaan siya, bakit siya naroon, naghahanap ng isang bagay na pamilyar sa sandaling iyon ng kalituhan. Tumingin si Isabel sa paligid ng may pagkainip, tinitingnan ang oras sa mamahaling relo na suot niya. Mayroon pa siyang mga tawag na gagawin, mga planong kumpirmahin, mga piraso na ililipat sa chessboard ng kanyang buhay sosyal. Ang presensya ni Aling Elena ay isang abala, isang problema na kailangang malutas ng mabilis para makapagpatuloy siya sa mas mahahalagang bagay. Doon nangyari, tumingin si Isabel kay Manang Carmen at nang may lamig na nagpayelo sa dugo ni Ricardo, nang may nakakatakot na naturalidad na nagpapakitang hindi ito ang unang pagkakataon na dumaan ang ganitong uri ng pag-iisip sa kanyang isip, sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Manang Carmen, ilagay mo siya sa trunk. Doon, madilim at tahimik. Mas mabilis siyang kakalma habang inaayos ko ang ilang mahahalagang bagay. Pagkatapos, aalisin ko siya doon. Huminto ang oras. Ang buong mundo ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Nanigas si Manang Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, nahati sa pagitan ng hindi paniniwala sa kanyang narinig at ng nakakaparalisang takot na mawalan ng trabaho, na hindi na masuportahan ang kanyang pamilya, na maging isa pang biktima ng sistema na nagpoprotekta sa mga makapangyarihan at dumudurog sa mga mahihina. Tumingin si Aling Elena sa paligid, hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit malinaw na natatakot. Ang mga mata ay naghahanap ng isang bagay, isang taong maaaring magpaliwanag kung ano ang mali sa sandaling iyon. At si Ricardo, na nakatago sa likod ng sasakyan, ay naramdaman ang isang bagay na nasira sa loob niya. Hindi niya kaya, hindi niya magagawa, hindi niya matitiis. Napanoorin iyon ng tahimik kahit isang segundo pa.
Ang lahat ng maingat na pagpaplano, lahat ng masusing estratehiya, lahat ng pagpipigil na kanyang pinanatili sa loob ng maraming araw, lahat ng ito ay naglaho na parang hamog sa sikat ng araw sa harap ng malamig at kalkuladong kalupitan ng mungkahi na iyon. Ang kanyang ina ay hindi isang bagay, hindi isang problema na dapat itago, hindi isang bagay na ilalagay sa isang trunk na parang isang lumang maleta. Ang routine ni Ricardo bilang tuper sa sarili niyang bahay ay umabot na ng 15 araw. 15 araw na gumigising siya, bago pa sumikat ang araw, isinusuot ang simpleng uniforme ng personal na tuper, inaayos ang sombrerong nagtatago sa bahagi ng kanyang mukha at bumababa sa garahe na parang isa lamang siyang hindi kilalang empleyado. 15 araw na pinagmamasdan ang bawat kilos, bawat salita, bawat sandali na naniniwala si Isabel na malaya siya sa anumang paghuhusga. Ang bigat ng desisyong iyon ay tahimik na sumasama sa kanya. May mga gabi na, habang nakahiga sa maliit na silid sa likod bahay na ngayon ay kanyang tinitirhan, kinukwestiyon ni Ricardo ang sarili niyang katinuan. Nag-o-overreact ba siya? Ang mga banayad na babalaba ni Manang Celia, ang dedikadong kasambahay na nag-aalaga sa kanyang ina, ay mga maling impresyon lamang ng isang taong masyadong masigasig, ngunit sa susunod na umaga, sapat na ang ilang minutong pagmamasid para matunaw ang lahat ng duda sa harap ng malupit na katotohanang nabubuo sa kanyang harapan. Noong Huwebes na yon ng Marso, maulan, nagising ang Maynila na kulay abo at mabigat. Ang halumigmig ay dumidikit sa balat at ang trapiko ay nangangakong magiging magulo. Maaga pa lang ay nasa garahe na si Ricardo, tinitingnan ang mga gulong ng sasakyan nang marinig niya ang mga nagmamadaling yapak mula sa hagdanan ng serbisyo. Si Manang Celia iyon kasama si Aling Irene na nakaalalay sa kanyang braso. Dahan-dahan maglakad ang kanyang ina, bawat hakbang ay sinusukat at maingat, ang bigat ng 82 taon ay nararamdaman sa bawat galaw. "Magandang umaga po, Mang Carlos," sabi ni Manang Celia. Gamit ang peking pangalan na kanyang ginamit, medyo pagod po ang nanay ngayon pero kailangan po niyang pumunta sa appointment sa geriatrician. Mahalaga po ito, hindi pwedeng palampasin. Naramdaman ni Ricardo ang paninikip ng kanyang puso nang makita ang kanyang ina ng malapitan. Nakasuot ito ng isang light blue na jacket na maingat na pinili ni Celia at may dalang maliit na bag kung saan nakalagay ang kanyang mga dokumento at gamot. Ang mga mata ni Aling Irene, kahit pagod, ay mayroon pa ring matamis na kislap na kilala niya mula pagkabata. Gaano kasakit na hindi niya ito mayakap, na hindi niya masabi na naroon siya, na hindi siya kailanman umalis sa anumang biyahe. "Magandang umaga po," sabi niya, pinipilit ang kanyang boses na maging iba, mas malalim, na may accent na hindi sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, maingat po akong magmamaneho." Tinulungan ni Manang Celia si Aling Irene na pumasok sa likod na upuan. Inayos siya ng may mga manipis na kumot at inayos ang seatbelt ng may walang katapusang pasensya. Nagdala rin siya ng isang thermos na may maligamgam na tsaa tulad ng gusto ng matanda at inilagay ito sa abot ng kanyang mga kamay. Bawat kilos ay ginawa ng may atensyon, may paggalang, may isang pag-aalaga na higit pa sa anumang propesyonal na obligasyon. Samantala, bumaba si Isabel sa pangunahing hagdanan ng bahay kausap na sa cellphone. Perpekto siya, gaya ng dati. Ang buhok ay perpektong nakasuklay, ang makeup ay light ngunit tumpak. Ang damit ay designer na nagpapakita ng sopistikasyon na may kalkuladong kaswal na dating. Kinakatawan niya ang eksaktong hinangaan ni Ricardo nang makilala niya ito, kagandahan, talino, presensya. Ngunit ngayon pinagmamasdan siya mula sa hindi nakikitang anggulo na yon, nakikita niya ang mga bitak sa makinis na anyo na yon. "Celia, 9:00 ang appointment, di ba?" Tanong ni Isabel. Hindi inaalis ang cellphone sa tainga. Walang pasensyang kumukumpas para matapos na sila. "Kailangan kong magamit ang sasakyan bago magtanghali. May tanghalian ako kasama ang mga kaibigan sa club at pagkatapos ay pupunta ako sa salon. Hindi ako pwedeng mahuli." Tumango si Manang Celia, ngunit napansin ni Ricardo ang tensyon sa kanyang mga balikat. Alam ng kasambahay na maaaring tumagal ang appointment, na magkakaroon ng mga pagsusuri na kakailanganin ni Aling Irene ng oras at pag-aalaga. Ngunit nagpasya na si Isabel na sapat na ang 3 oras, anuman ang tunay na pangangailangan ng matanda. Ang biyahe papunta sa geriatric clinic ay tumagal ng 40 minuto, tumatawid sa mga lugar na kabisado ni Ricardo. Sa kahabaan ng EDSA, pababa sa Quezon Avenue, papunta sa lugar ng
ng timog. Mahinang nakikipag-usap si Manang Silya kay Aling Irene, nagkukwento ng mga simpleng bagay tungkol sa mga halaman sa hardin, tungkol sa pusa ng kapitbahay na lumitaw sa pader kahapon, tungkol sa teleserye na pinapanood nila tuwing gabi. Maliliit na sandali ng normalidad na sumusuporta sa routine ng matanda. Ang appointment, tulad ng inaasahan, ay tumagal. Humiling ang doktor ng mga bagong pagsusuri sa dugo, inayos ang dosis ng 2 gamot at inirekomenda ang physical therapy, 2 beses sa 1 linggo. Maingat na isinulat ni Manang Silya ang lahat, nagtanong at nilinaw ang mga duda. Si Ricardo, na nakaupo sa reception bilang isang tsuper na naghihintay sa kanyang mga amo, ay pinagmamasdan ang lahat sa pamamagitan ng mga refleksyon sa salamin, sa mga hindi halata ang anggulo at sa mga matalas na pandinig. Nang sa wakas ay lumabas sila, lampas na ng 11:30. Ang cellphone ni Ricardo, na nakatago sa kanyang bulsa, ay nag-vibrate ng 3 beses. Mga mensahe mula kay Isabel. Mabilis niyang binasa ang mga ito. "Nasaan na kayo? Naghihintay ako. Kailangan ko ang sasakyan ngayon." Hindi ito katanggap-tanggap. Nakatanggap din si Manang Silya ng mga mensahe. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado, ay nagpakita ng pag-aalala. "Mang Carlos," sabi niya ng mahina, "hinihiling ni Ma'am Isabel na bumalik na tayo agad. Pwede po ba kayong magmaneho ng mas mabilis?" Tumango si Ricardo, ngunit pinanatili ang ligtas na bilis. Hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang ina dahil sa pagkainip ng sinuman. 20 minuto pagkatapos, pumasok sila sa garahe ng bahay. Naghihintay si Isabel na nakakrus ang mga braso, ang manipis na takong ay walang pasensyang tumatama sa sementadong sahig. "Halos tanghali na," sabi niya, ang boses ay puno ng pigil na inis. "Sinabi kong kailangan ko ang sasakyan, napakatagal ninyo." Sinubukan ni Manang Silya na ipaliwanag ang tungkol sa mga pagsusuri, tungkol sa mga tagubili ng doktor, ngunit tumalikod na si Isabel, naglalakad pabalik sa loob ng bahay. "Dalhin niyo si Aling Irene sa loob, kailangan kong umalis sa loob ng 10 minuto." Tinulungan ni Ricardo si Manang Silya na ilagay ang kanyang ina sa wheelchair na malapit sa pasukan. Halatang pagod ang matanda, maputla ang mukha at medyo maikli ang paghinga. Si Silya, laging alerto, ay kinuha ang mga gamot na inireseta ng doktor at dinala si Aling Irene diretso sa silid, nilaktawan ang tanghalian para makapagpahinga siya. Umalis si Isabel 20 minuto pagkatapos, mabango at nagmamadali para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya tinanong kung kumusta ang appointment. Hindi niya tinanong kung okay lang si Aling Irene. Hindi siya nagpakita ng anumang tunay na interes. Pumasok lang siya sa sasakyan, inayos ang kanyang salaming pang-araw at sinabing, "Power Plant Mall, daan ka sa Rockwell Drive, mas mabilis." Sa biyahe, sunod-sunod siyang tumawag, malakas na tumatawa, nag-aayos ng mga pagkikita at nagsasalita tungkol sa isang bagong koleksyon ng mga bag na kararating lang sa isang eksklusibong butik. Si Ricardo, sa Manibela, ay bahagi lamang ng tanawin, hindi nakikita, hindi mahalaga, isang bagay na gumaganap ng isang function. Nang ihatid niya ito sa mall, sinabi niya, "Bumalik ka sa loob ng 3 oras, magtatagal ako." Bumalik si Ricardo sa bahay at ipinarada ang sasakyan sa garahe. Tahimik siyang umakyat sa hagdanan ng serbisyo patungo sa kusina kung saan naghahanda si Manang Silya ng isang light na sopas para kay Aling Irene. Mukhang pagod ang kasambahay, nakayuko ang mga balikat at automatikong gumagalaw ang mga kamay. "Okay lang po ba kayo, Manang Silya?" tanong ni Ricardo, pinapanatili ang kanyang pagkukunwari. Bumuntong hininga siya, dahan-dahang hinahalo ang sopas. "Okay lang po, Mang Carlos. Nag-aalala lang po ako kay Aling Irene. Palala po ng palala ang kanyang kahinaan. Kailangan po niya ng mas maraming pag-aalaga, alam niyo po. Pero minsan, pakiramdam ko, mag-isa lang ako dito." Naramdaman ni Ricardo ang paninikip ng kanyang dibdib. "Hindi po kayo nag-iisa. Nakikita ko po kung gaano niyo siya inaalagaan. Hindi po iyon na napapansin." Tumingin si Manang Silya sa kanya ng may tunay na pasasalamat, ngunit agad na bumalik sa trabaho. "Salamat po, Mang Carlos. Masarap pong marinig yan. Minsan, akala natin nababaliw na tayo, na nag-o-overreact tayo. Pero sumusumpa po ako, ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya." "Alam ko po," sagot ni Ricardo, at bawat salita ay totoo. Ang natitirang bahagi ng hapon ay dumaan ng mabagal. Natulog si Aling Irene ng ilang oras. Nagpapahinga mula sa naipong pagod. Inayos ni Manang Silya ang mga bagong gamot, in-update ang medical schedule at inihanda ang hapunan. Nanatili si Ricardo sa garahe, nililinis ang sasakyan, inaayos ang mga detalye, pinapanatiling abala ang sarili habang pinoproseso ng kanyang isip ang lahat ng kanyang naobserbahan. Nang magsimulang dumilim,
Sinundo niya si Isabel pabalik sa mall. May dala siyang maraming shopping bag, masigla, kausap sa telepono tungkol sa kung gaano niya nagustuhan ang tanghalian, tungkol sa kung paano nagpaplano ang kanyang mga kaibigan ng isang biyahe sa Maldives sa susunod na buwan. Ang buhay niya ay nagpatuloy ng magaan, walang alalahanin habang sa loob ng bahay na yon ang kanyang ina ay lumalaban sa pagod at lumalalang kahinaan. Sa hapunan na tahimik na pinanood ni Ricardo mula sa kusina habang kumukuha ng sarili niyang pagkain, umupo si Isabel sa mesa kasama si Aling Irene. Ito ay isa sa mga sandaling inilaan niya para mapanatili ang mga anyo, lalo na dahil alam niyang malapit lang si Manang Silya, alerto. Hiniwa niya ang karne sa maliliit na piraso para sa matanda, nag-alok ng tubig ng may pasensya at tinanong kung masarap ba. Ngunit napansin ni Ricardo ang pagkakaiba, yung mga kilos ay mechanical, ensayado. Ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Ang pasensya ay isang pagganap lamang. Pagkatapos kumain ni Aling Irene at dinala siya ni Manang Silya pabalik sa silid, malakas na bumuntong hininga si Isabel na parang natapos niya ang isang mahirap na gawain at ibinalik ang kanyang atensyon sa cellphone. Mamaya lampas na ng 10:00 ng gabi nang sa wakas ay bumalik si Ricardo sa silid sa likod bahay. Nakahiga sa simpleng kama, nakatingin sa may bitak na kisame, pinag-isipan niya ang lahat ng kanyang nakita. 15 araw ng pagmamasid ay nagkumpirma sa kanyang pinakamasamang takot. Hindi malupit si Isabel sa hayag na paraan. Hindi siya sumisigaw, hindi nananakit. Ngunit ang kanyang kawalang interes ay isang tahimik na anyo ng kapabayaan. Ang kanyang palaging pagkainip, ang kanyang hindi maitagong inis, ang kanyang kakulangan ng tunay na empatiya ay sumisira sa anumang posibilidad ng tunay na pag-aalaga. At ang pinakamasama, dalubhasa siya sa pagbuo ng mga anyo. Sa harap ng mga bisita, nagbabago siya. Nagiging dedikado, maalaga at presenteng manugang. Sapat na ang pagdating ng isang kaibigan, ang pagtawag ng isang kakilala at ginagampanan niya ang papel ng may perpektong pag-arte. Ngunit kapag nagsara na ang mga kurtina, kapag naniniwala, siyang malaya na siya sa paghuhusga, nahuhulog ang maskara. Alam ni Ricardo na hindi niya kayang magpatuloy sa larong iyon ng mas matagal. Malinaw na ang katotohanan. Kristal, masakit. Si Manang Silya ang tanging tao sa bahay na iyon na tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang ina. At si Isabel, ang babaeng pinaplano niyang makasama sa buhay, ay tinitingnan ang kanyang ina bilang isang pabigat, isang abala, isang hadlang sa pagitan niya at ng perpektong buhay na kanyang inaakala. Nang sumunod na Biyernes, nagising ang araw na may kakaibang init para sa Marso. Ang hangin ay mabigat, siksik na parang ang mismong lungsod ay nakakaramdam na may magbabago. Nagising si Isabel na partikular na masigla, kaarawan ng isang malapit na kaibigan at magkakaroon ng isang party sa gabi sa isang sikat na restaurant sa BGC. Ginugol niya ang buong umaga sa salon, bumalik sa bahay para lamang magpalit ng damit at hiniling na maging perpekto at handa ang sasakyan sa 7:00 ng gabi. Ngunit si Aling Irene sa araw na iyon ay nagising na nalilito. Hindi ito bihira. Nagbabala ang doktor tungkol sa mga episode ng disorientation, lalo na sa mga sandali ng naipong pagod o biglaang pagbabago ng temperatura. Nagtatanong siya tungkol sa mga taong wala na, nalilito sa mga oras at nagpapakita ng pagkabalisa ng walang malinaw na dahilan. Si Manang Silya, nang may walang katapusang pasensya, ay pinapakalma siya. Mahinang nakikipag-usap, hinahawakan ang kanyang mga kamay at humuhuni ng mga lumang kanta na dati kinakanta ni Aling Irene noong bata pa siya. Dahan-dahan kumakalma ang matanda, bumabalik sa kasalukuyan at kinikilala ang kapaligiran. Nang bumaba si Isabel sa hagdanan ng 7:00, nakabihis na para sa party, nakita niya si Aling Irene na nakaupo sa sala, medyo balisa pa rin. Agad na sumimangot ang mukha ni Isabel. Ganyan pa rin siya? Tanong niya kay Manang Silya na parang ang matanda ay isang teknikal na problema na kailangang ayusin. Mas mabuti na po siya, mahinang sagot ni Manang Silya. Kailangan lang po niya ng kaunting oras at pagmamahal. Inirapan ni Isabel ang kanyang mga mata ng patago. Kailangan kong umalis. Magsisimula ang party sa loob ng kalahating oras at siguradong imposible ang trapiko. Kayo na ang bahalang magpakalma sa kanya. Ngunit sa isang biglaang desisyon na hindi lubos na naintindihan ni Ricardo, nagbago ng isip si Isabel. Alam mo ba, isasama ko siya. Makakakabuti sa kanya ang sariwang
hangin. Bukod pa riyan, curious ang ilang mga kaibigan ko na makilala siya. Lagi ko siyang ikinukwento. Nag-alinlangan si Manang Silya. Sigurado po ba kayo medyo pagod po siya ngayon? Mabilis lang, putol ni Isabel, desidido na. Batiin ko lang ang may kaarawan, ibigay ang regalo at babalik na ako. Isang oras lang, pinakamatagal na. Ihanda mo siya, pakiusap. Walang nagawa si Manang Silya. Tinulungan niya si Aling Irene na magsuot ng isang manipis na jacket, kumuha ng isang bag na may tubig, panyo at mga emergency na gamot. Dinala ni Ricardo ang sasakyan sa harap ng bahay at binuksan ang pinto sa likod. Tinutulungan ang kanyang ina na pumasok ng may lahat ng pag-iingat na kanyang maitatago. Sa biyahe, si Isabel ay nasa telepono, tumatawa, nagpaplano, ganap na walang pakialam sa marupok na presensya na nasa tabi niya. Tumingin si Aling Irene sa bintana. Ang mga mata ay sinusubukang sundan ang mga ilaw na mabilis na dumadaan. Ang kalituhan ay naroon pa rin sa kanyang mukha. Nang makarating sila sa restaurant, abala ang lahat. Malakas na musika, mga eleganteng tao sa pasukan, mga valet na tumatakbo. Mabilis na bumaba si Isabel, inayos ang kanyang damit at tiningnan ang kanyang makeup sa salamin ng cellphone. Manatili ka dito kasama siya, sabi niya kay Manang Silya. Babalik ako sa loob ng 40 minuto, pinakamatagal na. Ipinark ni Ricardo ang sasakyan sa isang mas tahimik na sulok ng parking lot at pinatay ang makina. Binuksan ni Manang Silya ang bintana para umikot ang hangin at nagsimulang makipag-usap ng mahina kay Aling Irene. Sinusubukang aliwin siya. Panatilihing kalmado, ngunit balisa ang matanda, nagtatanong kung nasaan sila, gustong umuwi at hindi komportable sa kakaibang lugar na iyon. Ang 40 minuto ay naging 1 oras, pagkatapos ay 1 oras at kalahati. 3 beses sinubukang tawagan ni Manang Silya si Isabel, ngunit diretso sa voicemail ang mga tawag. Palala ng palala ang pagkabalisa ni Aling Irene, ang pagod ay nagiging halata sa bawat galaw. Si Ricardo na nakaupo sa upuan ng tsuper ay naramdaman ang galit na lumalaki sa loob niya na parang isang alon na hindi na niya mapigilan. Nang sa wakas ay lumitaw si Isabel, lampas na ng 10:00 ng gabi. Tumatawa siya kasama ang 2 kaibigan, lahat ay may hawak na baso ng alak. Mga kaibigan, ito ang biyenan ko, ipinakilala niya ng may naturalidad na parang hindi niya iniwan ang isang marupok na matanda na naghihintay sa sasakyan sa loob ng halos 3 oras. Binati ng mga kaibigan si Aling Irene ng may mababaw na simpatya, nagkomento kung gaano siya kaganda, kung gaano kadedikado si Isabel sa pag-aalaga sa kanya. Ang matanda, pagod at nalilito, ay ngumiti lamang ng mahina, walang lakas na sumagot. Pagkaalis ng mga kaibigan at pumasok si Isabel sa sasakyan, nagbago ang klima. Malakas siyang bumuntong hininga, inis. Hindi niyo kailangang tawagan ako, nasa party ako, hindi ko masagot. Si Manang Silya, laging magalang, ay sinubukang ipaliwanag. Pagod na po si Aling Irene, Ma'am Isabel, kailangan na po niyang magpahinga. Pauwi na tayo, yung putol ni Isabel, walang pasensya. Huwag mong gawing drama ang lahat. Ang biyahe pabalik ay tensyonado at tahimik. Halatang pagod si Aling Irene, ang ulo ay nakasandal sa gilid, ang mga mata ay kusang nagsasara. Hinawakan ni Manang Silya ang kanyang kamay, nag-aalok ng tanging aliw na kanyang maibibigay. Nang sa wakas ay makarating sila sa garahe ng bahay, maingat na ipinarada ni Ricardo. Binuksan ni Manang Silya ang pinto sa likod, handa ng tulungan si Aling Irene na lumabas, ngunit napakabigat ng katawan ng matanda na halos hindi na siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay mabigat, bumalik ang kalituhan sa kanyang isip at tila hindi niya nakikilala kung nasaan siya. Si Isabel, sa halip na tumulong ay nanatiling nakatayo sa labas ng sasakyan, nakakrus ang mga braso, ang pagkainip ay nakatatak sa bawat linya ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, may nasira sa kanya, ang naipong frustrasyon, ang palaging abala, ang inis sa pagharap sa lahat ng iyon ay sumabog sa isang desisyon na hindi inakala ni Ricardo na kaya niyang gawin. Nang may lamig na nagpayelo sa hangin sa paligid, tumingin si Isabel sa trunk ng sasakyan at pagkatapos ay kay Manang Silya. Alam mo ba, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ilagay mo siya sa trunk. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Nanigas si Manang Silya, ang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Po, Ma'am Isabel, nagkibit balikat si Isabel na parang nagmumungkahi ng isang bagay na perpektong makatwiran. Hindi siya makalabas ng sasakyan, nalilito siya, balisa. Sa trunk, madilim, tahimik. Mas mabilis siyang kakalma habang inaayos ko ang ilang bagay sa loob ng bahay. Pagkatapos akyatin mo siya at tulungan siyang pumunta sa silid. Nanigas si Manang Silya, nahati sa pagitan ng takot sa hinihiling sa kanya at ng takot na mawalan ng trabaho.
Si Ricardo na nakaupo pa rin sa upuan ng tsuper ay naramdaman ang bawat kalamnan ng kanyang katawan na nanigas. Ang eksena ay naganap ng dahan-dahan sa kanyang harapan at alam niyang dumating na ang sandali na hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Pero Ma'am Isabel, nagsimula si Manang Silya, ang boses ay nanginginig, hindi po iyon ligtas. Maaari po siyang masaktan doon. Kailangan po niya ng hangin, ng espasyo. Bumuntong hininga si Isabel, inis. Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Silya. Ilang minuto lang, hindi niya mapapansin. Buksan mo ang trunk at ilagay mo siya doon, utos yan. At sa eksaktong sandaling iyon, naintindihan ni Ricardo na wala ng atrasan. Ang maskara ni Isabel ay ganap na nahulog niya nagbubunnyag ng isang bagay na mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. At ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya na nagsakripisyo ng napakarami para sa kanya, ay malapit ng tratuhin na parang isang abalang bagay, ikukulong sa isang trunk na parang isang hindi komportabling bagahe. Hindi. Ang salita ay lumabas sa kanyang mga labi bago pa man siya makapag-isip. Simpleng hindi. Biglang lumingon si Isabel sa kanya, nagulat. Ano? Bumaba si Ricardo sa sasakyan, nagbago ang kanyang postura, bumalik ang kanyang boses sa orihinal na tono, ang lahat ng pagkukunwari ay sa wakas ay natapos na. Ang sabi ko hindi, walang maglalagay sa kanya sa trunk. Walang tratrato sa nanay ko ng ganito, hinding-hindi na. At doon sa ilalim ng madilaw na ilaw ng garahe, habang si Manang Celia ay nakanganga at si Isabel ay nagsisimulang maintindihan na mayroong isang bagay na napakasama. Ang katotohanan ay malapit nang sumabog, magbabago magpakailanman sa lahat ng kanilang alam. Ang katahimikan na bumalot sa garahe ay siksik, mabigat, puno ng tensyon na tila humihigop ng lahat ng hangin sa paligid. Kumurap si Isabel ng ilang beses, ang kanyang utak ay mabilis na nagpoproseso ng kanyang narinig. Ang boses na iyon na kilalang-kilala niya, na narinig niya sa loob ng 3 taon ng kanilang relasyon, ay lumalabas sa bibig ng tsuper na kinuha niya 15 araw na ang nakalipas. Imposible. Simpleng imposible. Ngunit pagkatapos ay inalis ni Ricardo ang sombrero na nagtatago sa bahagi ng kanyang mukha, inayos ang kanyang postura na pinanatili niyang nakayuko sa buong panahong iyon at itinuon ang kanyang mga mata ng direkta sa kanya. Mga matang kilala niya ng husto. Mga matang ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halo-halong pagkadismaya, sakit at hindi matitinag na determinasyon. Ricardo, bulong niya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sinakal na hibla ng boses. Anong ginagawa mo dito? Nasa Dubai ka? Umalis ka, mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Hindi ako umalis, Isabel. Humakbang siya pasulong, ang mga kamay ay matatag sa gilid ng kanyang katawan. Hindi ako umalis ng Maynila, hindi ako umalis sa bahay na ito, nandito ako sa buong panahon, nagmamasid, tinitingnan kung sino ka talaga kapag akala mo'y walang nakatingin. Tila nang hina ang mga binti ni Isabel, sumandal siya sa gilid ng sasakyan, ang kanyang isip ay tumatakbo, sinusubukang intindihin ang laki ng nangyayari. Nanatiling hindi gumagalaw si Manang Silya, nahati sa pagitan ng ginhawa na hindi niya kailangang gawin ang kalupitang iyon at ng gulat na matuklasan na ang tahimik at magalang na tsuper ay sa katunayan ang amo na pinaniniwalaan niyang nasa kabilang panig ng mundo. Sa loob ng sasakyan na natiling nalilito si Aling Irene, hindi lubos na naiintindihan ang eksenang nagaganap, ngunit nararamdaman ang pagbabago sa hangin, ang kuryente na pumupuno sa bawat sentimetro ng espasyong iyon. Nagsisinungaling ka? Sinubukan ni Isabel, ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit sinusubukang bawiin ang kontrol. Walang saysay yan, natanggap ko ang mga mensahe mo, nagpadala ka ng mga litrato mula sa Dubai, nakita ko ang mga email ng iyong mga appointment. Lahat ay automated, sagot ni Ricardo ng may kalmadong kaibahan sa kaguluhan ng emosyon sa loob niya. Mga nakaprogram na email, mga nakaschedule na mensahe, mga lumang litrato na mayroon ako mula sa mga nakaraang biyahe. Hindi mahirap gawin ang ilusyon. Ang mahirap ay makita ang katotohanang itinago mo sa akin sa loob ng napakatagal na panahon. Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng takot, sinusunog ang kanyang lalamunan, pinapabilis ang kanyang puso. Anong katotohanan? Halos sumigaw siya, ang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Inaalagaan ko ang nanay mo, lagi ko siyang inaalagaan, tanungin mo ang sinuman, tanungin mo ang mga kaibigan mo, tanungin mo kung sinuman ang gusto mo. Nagpapanggap kang nag-aalaga. Pagtatama ni Ricardo, bawat salita ay sinusukat, tumpak at matalim.
Nagpe-perform ka ng dedikasyon kapag may manunood. Ngunit kapag nagsara na ang mga kurtina, kapag akala mo'y mag-isa ka, lumalabas ang tunay na Isabel. Ang Isabel na bumubuntong hininga sa pagkainip. Ang Isabel na tinitingnan ang nanay ko bilang isang pabigat. Ang Isabel na kasasabi lang na ikulong ang isang marupok na matanda sa loob ng isang trunk. Isang hindi pagkakaunawaan yan, sinubukan niya muli. Ang boses ay desperado na ngayon. Hindi ko sinasadyang literal. Pagod ako, stressed, mahaba ang party at ako'y eksakto ang sinabi mo, putol ni Ricardo. Nakita ko, Isabel, sa loob ng 15 araw, pinanood ko ang bawat kilos mo, bawat buntong hininga ng inis kapag matagal siyang kumain, bawat paghirap ng mata kapag nakakasagabal ang pag-aalaga sa kanya sa iyong mga plano, bawat sandali na nagpanggap kang matiyaga sa harap ng mga bisita para lamang magpakita ng kawalang interes kapag mag-isa ka na. Si Manang Silya, na hanggang noon ay nanatiling tahimik, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Pasensya na po, Sir Ricardo, sinubukan ko pong magbabala. Napansin ko pong may mali, pero hindi ko po alam kung paano sasabihin. Natatakot po akong baka nag-overreact ako na baka hindi ako patas. Lumingon si Ricardo sa kanya ng may tunay na kabaitan. Wala po kayong pinalabis, Manang Silya. Kayo po ang tanging tao sa bahay na ito na tunay na nag-alaga sa nanay ko, ang tanging nagpakita ng tunay na pagmamahal, tunay na pasensya, dedikasyon na nagmumula sa puso at hindi sa pangangailangang mapanatili ang mga anyo. Nakita ko po ang lahat at labis po akong nagpapasalamat. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Manang Silya. Dala niya ang bigat na iyon ng mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon, nahati sa pagitan ng katapatan sa trabaho at ng proteksyon sa isang taong tunay niyang minamahal. Ngayon, sa wakas, may nakakita, may nakasaksi sa katotohanan. Si Isabel, na napagtantong ganap na nawawala sa kanyang kontrol ang salaysay, ay sinubukan ang isang huling estratehiya. Tingnan mo, baka hindi ako perpekto, baka nawalan ako ng pasensya minsan, pero hindi ibig sabihin niyan na wala akong pakialam. Mahirap mag-alaga ng isang tao, Ricardo. Nakakapagod, nakakasira. Hindi mo ako pwedeng husgahan sa mga sandali ng kahinaan. Hindi kita hinuhusgahan sa mga sandali ng kahinaan, Isabel. Humakbang siya muli, palapit sa kanya, ang boses ay matatag ngunit hindi agresibo. Hinuhusgahan kita sa isang palaging pattern ng kawalang interes, sa isang lamig na lumalabas tuwing akala mo'y malaya ka sa paghuhusga. Sa pagmumungkahi na ang nanay ko, isang 82 taong gulang na babae, nalilito at mahina, ay ikulong sa isang trunk na parang isang bagay na itatapon. Isang sandali lang yon ng stress, iginiit niya, ngunit nawala na ang kumpiyansa sa kanyang boses. Hindi. Mahinahong sagot ni Ricardo, ito ang kasukdulan ng mga linggo, buwan, marahil ay mga taon ng nakatagong paghamak at hindi ko napapayagan na magpatuloy ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tumawag. Sa loob ng 5 minuto, isang itim na sasakyan ang pumarada sa pasukan ng garahe. Mula dito, bumaba si Atarion Reyes, ang personal na abogado ni Ricardo, at si Robert, ang hepe ng seguridad ng kanyang opisina. Pareho silang may dalang mga folder at seryosong ekspresyon. Tumingin si Isabel mula sa isa't isa. Ang katotohanan ay sa wakas ay nagiging malinaw sa kanyang isip. Ricardo, anong ginagawa mo? Tinatapos ko ang ating engagement, sabi niya ng may masakit na kasimplihan. Binabawi ko ang lahat ng access na mayroon ka sa aking buhay, sa aking pananalapi, sa aking mga ari-arian, at sinisiguro kong hindi na muling malalantad ang nanay ko sa iyong paghamak. Binuksan ni Atty. Reyes ang folder at nagsimulang magpakita ng mga dokumento. Kasulatan ng pagpapawalang bisa sa kasunduan sa kasal, pagbawi ng mga special power of attorney, pagkansela ng mga corporate credit card, pag-block ng mga shared bank account. Bawat papel ay kumakatawan sa isang tulay na sinusunog, isang koneksyon na pinuputol. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi ni Isabel, ngunit mahina ang kanyang boses, walang lakas. 3 taon na tayong magkasama. May mga plano tayo, mayroon tayong binuong buhay. Mayroon tayong binuong ilusyon, pagtatama ni Ricardo. Naniwala ako sa iyo, naniwala akong pareho tayo ng mga pinahahalagahan na tunay kang nagmamalasakit sa mga taong nasa paligid natin. Ngunit ang tanging mahalaga sa iyo ay ang imahe, ang pagganap, ang pagpapanatili ng mga anyo habang ang tunay mong pagkatao ay nabubulok sa ilalim ng makinis na anyo na yon. Hindi yan patas, sinubukan niya. Ang mga unang luha ay nagsisimulang bumagsak. Lahat ng mukha ay may mga nakatagong patong. Hindi mo ako pwedeng kondenahin dahil hindi ako perpekto sa lahat ng oras.
Hindi kita kinokondena dahil sa imperpeksyon, Isabel. Bumuntong hininga si Ricardo at sa unang pagkakataon, isang malalim na kalungkutan ang nagkulay sa kanyang boses. Pinapanagutan kita sa kalupitan na nakabalat kayo bilang pag-aalaga, sa emosyonal na kapabayaan na nakamaskara bilang dedikasyon, at higit sa lahat, sa pagmumungkahi na ikulong ang nanay ko sa isang trunk na parang isang hindi komportabling bagahe. Hindi iyon isang sandali ng kahinaan. Ito ay isang pagbubunyag kung sino ka talaga. Si Robert, ang security guard, ay maingat na lumapit. Sir Ricardo, kapag gusto niyo na po, sasamahan po namin si ma'am para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Tumango si Ricardo. Isabel, may dalawa kang pagpipilian. Pwede mong kunin ang iyong mga gamit ngayon kasama si Robert na nagbabantay o pwede kang bumalik bukas ng may takdang oras. Ngunit hindi ka na matutulog sa ilalim ng bubong na ito. Hindi ka na magkakaroon ng malayang akses sa bahay na ito o sa nanay ko. Gusto ni Isabel na makipagtalo, lumaban, humanap ng paraan para baligtarin iyon. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang wala siyang mga kakampi. Pinagmamasdan siya ni Manang Silya ng may halo-halong awa at ginhawa. Si Atalion Reyes at Robert ay may mga propesyonal ngunit matatag na ekspresyon. At si Ricardo, ang lalaking pinaniniwalaan niyang kontrolado niya sa pamamagitan ng alindog at pagganap, ay hindi makilala sa kanyang determinasyon. Kukunin ko na ang mga gamit ko ngayon, sa wakas ay sinabi niya, ang boses ay basag. Pero pagsisisihan mo ito, Ricardo, malalaman mong mali ka. Hindi. Mahinang sagot niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sigurado akong ginagawa ko ang tama. Umakyat si Isabel sa master bedroom kasama si Robert na nanatiling may magalang ngunit mapagbantay na distansya. Sa loob ng 40 minuto, kinuha niya ang mga damit, sapatos, alahas at mga personal na gamit. Lahat ng naipon niya sa loob ng 3 taon ng relasyon ay ngayon ay kasya sa 3 malalaking maleta. Nang bumaba siya sa huling pagkakataon, nasa sala si Ricardo, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Si Aling Irene, na uminom na ng gamot at mas kalmado na, ay nagpapahinga sa sofa na ang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang anak. Hindi niya lubos na naiintindihan ang nangyari, ngunit nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Nararamdaman niya ang seguridad, nararamdaman niya ang pagmamahal. Huminto si Isabel sandali sa pinto ng sala, pinagmamasdan ang eksenang iyon. Sa unang pagkakataon, marahil nakita niya kung ano talaga ang nawala sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang status, hindi ang komportabling buhay, kundi ang pagkakataong maging bahagi ng isang bagay na totoo, na bumuo ng mga tunay na koneksyon, na mahalin kung sino talaga siya at hindi sa papel na kanyang ginagampanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pagpipilian ay nagawa na. Ang mga kahihinatnan ay kumakatok na sa pinto. Inilagay ni Robert ang mga maleta sa itim na sasakyan at binuksan ang pinto sa likod para sa kanya. Pumasok si Isabel nang walang sinasabi. Umalis ang sasakyan, nawala sa tahimik na kalye, dala ang 3 taon ng kasaysayan na ngayon ay tila kasing rupok ng isang ilusyon sa hamog. Sa loob ng bahay, isang ibang katahimikan ang namayani. Hindi ito ang tensyonadong katahimikan ng dati na puno ng mga kasinungalingan at pagganap. Ito ay isang katahimikan ng ginhawa, ng malalim na paghinga pagkatapos ng isang bagyo, nang sa wakas ay pagiging totoo. Naghanda si Manang Silya ng tsaa para sa lahat. Nanatili si Ricardo sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kanyang kamay, bumubulong ng mga salita ng aliw, inayos ni Atorcino Reyes ang mga dokumento, sinisigurong lahat ay legal at protektado. Tiningnan ni Robert ang lahat ng mga kandado at security code, sinisigurong walang hindi autorisadong access. Mamaya ng gabing iyon, nang sa wakas ay natulog ng mahimbing si Aling Irene, nag-iisa si Ricardo kasama si Manang Silya sa kusina. Ang babae ay naghahanda ng isang chamomile tea, ang mga kamay ay automatikong gumagalaw pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Manang Silya, nagsimula siya, ganap na inaalis ang anumang bakas ng pagkukunwari na kanyang pinanatili. Kailangan ko pong magpasalamat sa inyo, hindi lang po sa pag-aalaga sa nanay ko ng may labis na pagmamahal, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magbabala sa akin ng mapansin niyong may mali. Maraming tao ang magwawalang bahala, magkukunwaring hindi nakikita. Pero kayo po, hindi. Ipinaglaban niyo po siya kahit mahirap. Bumalik ang mga luha sa mga mata ni Manang Silya. Mahal ko po si Aling Irene, Sir Ricardo. Mabait po siya sa akin, nirerespeto ako at nagtitiwala sa akin. Paano ko po siya hindi po protektahan?
Naramdaman ni Ricardo ang paninikip ng kanyang dibdib. Ganyan ang tunay na pagmamahal, di ba? Hindi kailangan ng manonood, hindi kailangan ng pagkilala. Kumikilos lang dahil ito ang tamang gawin. Tumango si Manang Celia, pinupunasan ang mga luha sa likod ng kanyang kamay. At kayo po, Sir Ricardo, kumusta po ang pakiramdam nyo? Matagal siyang sumagot, pinoproseso ang tanong. Malungkot sa kung ano ang maaaring nangyari. Guminhawa dahil natuklasan ko bago pa huli ang lahat. Ngunit higit sa lahat, determinado na hindi na muling maging bulag sa mga anyo. Nararapat sa nanay ko ang mas mabuti. At ako rin. Sa mga sumunod na araw, dumaan ang bahay sa mga tahimik, ngunit malalim na pagbabago. Kumuha si Ricardo ng isang espesyal na medical team para subaybayan ang kanyang ina ng malapitan. Nagpakabit siya ng mga kagamitan na magpapadali sa kanyang paggalaw. Inayos niya ang mga silid para maging mas accessible at komportable ang lahat. Nakatanggap si Manang Celia ng malaking pagtaas ng sahod bukod pa sa mga benepisyo na kumikilala sa kanyang halaga at dedikasyon. Kumuha rin si Ricardo ng isang katulong para sa kanya, sinisigurong hindi siya mapapagod, ngunit mas mahalaga kaysa sa mga pisikal na pagbabago ay ang mga emosyonal. Nagsimulang maglaan ng mas maraming oras si Ricardo sa bahay, nagtatrabaho ng remote hanggat maaari. Kumakain siya ng tanghalian kasama ang kanyang ina, nanonood ng teleserye sa tabi niya, nag-uusap tungkol sa mga lumang alaala at lumilikha ng mga bagong alaala. Natutunan niya na ang presensya ay hindi lamang ang pagiging nasa iisang espasyo. Ito ay ang pagiging alerto. Ito ay ang pagpansin sa mga hindi nasasabing pangangailangan. Ito ay ang pagpapakita sa pamamagitan ng palaging pagkilos na ang taong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang appointment, anumang negosyo, anumang social appearance. 3 linggo pagkatapos ng komprontasyon sa garahe, nasa hardin si Ricardo kasama ang kanyang ina. Maaraw ang araw na may banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng bango ng mga bulaklak na maingat na inaalagaan ni Manang Celia. Nakaupo si Aling Irene sa isang komportabling upuan, isang manipis na kumot sa kanyang mga binti, ang mga mata ay nakapikit na nag-e-enjoy sa init ng araw sa kanyang mukha. Anak, mahinang sabi niya, ang boses ay marupok pa rin ngunit malinaw. Mukha kang mas magaan, mas present. Anong nagbago? Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay, nararamdaman ang bigat ng mga daliring iyon na dati malakas at ngayon ay napakadepende sa pag-aalaga. Natuto akong makakita, Nay. Natutunan kong ang tagumpay ay hindi lang ang pagtatayo ng mga imperyo ng negosyo. Ito ay ang pag-aalaga sa kung sino ang nagpalaki sa atin. Ito ay ang pagpapahalaga sa kung sino ang tunay na nagmamahal sa atin. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na aminin kapag nagkamali tayo at lakas para itama ang landas. Binuksan ni Aling Irene ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang anak nang may tahimik na karunungan na tanging mga taon lamang ang makapagbibigay. Lagi kang naging mabuting bata, Ricardo. Kailangan mulang itong alalahanin. At doon sa ilalim ng sikat ng araw ng Marso, sa isang tahimik na hapon sa Maynila, naintindihan ni Ricardo ang isang mahalagang bagay. Ang tiwala ay hindi ang bulag na pagtanggap sa lahat. Ito ay ang pagmamasid. Ito ay ang pagtatanong kapag may hindi tama. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ang katotohanan kahit na masakit ito. Dalubhasa si Isabel sa pagbuo ng mga perpektong anyo. Ngunit ang mga anyo, gaano man kaganda, ay sa huli nabibitak sa ilalim ng bigat ng katotohanan. At kapag nangyari iyon, ang natitira ay ang pagpipilian. Muling itayo sa mga peking pundasyon o magsimulang muli sa mga tapat na pundasyon. Pinili ni Ricardo ang katapatan. Pinili niya ang kanyang ina. Pinili niya ang mga taong nagmamahal nang hindi kailangan ng manonood. At sa pagpili na iyon, natagpuan niya ang isang kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng lahat ng kanyang propesyonal na tagumpay. Dahil sa huli, kapag namatay na ang lahat ng ilaw at nagsara na ang mga kurtina, ang mahalaga ay hindi ang mga pagganap na ibinibigay natin sa mundo. Ito ay ang mga kilos na ginagawa natin sa katahimikan kapag naniniwala tayong walang nakakakita. Doon nabubunyag ang ating tunay na pagkatao, doon nagpapakita ang tunay na pagmamahal at natutunan ni Ricardo sa pinakamasakit na paraan na ang katotohanan ay laging lumalabas. Lagi, maaaring tumagal ng mga araw, linggo, buwan, ngunit sa huli nahuhulog ang mga maskara. At kapag nahulog ang mga ito, kailangan nating maging handa na harapin kung ano ang nakatago sa likod ng mga ito.
Ngayon, habang tinitingnan ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa hardin, habang nakikita si Manang Celia na naghahanda ng tsaa sa hapon nang may tapat ng ngiti sa mukha, habang nararamdaman ang kapayapaan na sa wakas ay bumalot sa bahay na yon, alam ni Ricardo na ginawa niya ang tamang pagpili. Ang sakit ng paghihiwalay ay naroon pa rin, isang palaging presensya, ngunit palambot ng palambot. Ngunit kasama nito ay isang bagay na mas malakas, ang katiyakan na ang pagprotekta sa ating mga minamahal kahit na mahal ang halaga ay laging ang tamang desisyon. At habang nagsisimulang lumubog ang araw sa Maynila, pinipinturahan ang langit ng mga kulay kahel at rosas, gumawa si Ricardo ng isang tahimik na pangako. Hindi na niya hahayaang mabulag siya ng mga anyo. Hindi na siya magtitiwala sa mga pagganap ng hindi nagmamasid sa mga kilos. At higit sa lahat, hindi na niya papayagan na tratuhin ang kanyang ina ng may mas mababa kaysa sa pagmamahal, paggalang at dignidad na nararapat sa kanya. Dahil sa huli, ang tanging mahalaga ay kung paano natin tinatrato ang mga tao kapag naniniwala tayong walang nakakakita. Doon nabubunyag ang ating tunay na diwa. At si Ricardo, sa wakas, ay natutong tumingin sa kabila ng mga maskara, diretso sa puso ng mga tao. At ang aral na iyon, gaano man kasakit, ay magbabago magpakailanman sa paraan ng kanyang pagtingin sa mundo at sa mga taong nasa paligid niya. Wakas ng kwento, minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni Ricardo, Aling Irene at ang pagbubunyag tungkol kay Isabel ay lubos na nakaantig sa inyong mga puso. Kung ang salaysay na ito ay nagising ng mga emosyon, mga pagninilay tungkol sa pamilya, katotohanan at ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga minamahal, i-like nyo na po ito. Mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang anumang kwentong tulad nito at sabihin sa amin sa mga komento, nakaranas na ba kayo ng isang sitwasyon kung saan kinailangan yung tumingin sa kabila ng mga anyo? Ano ang nagising niya sa inyo ng kwentong ito? Araw-araw nagdadala kami ng mga matitindi at nakakaantig na salaysay na nagbubunyag sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, ang mga salungatan na ating hinaharap at ang mga pagpipilian na nagbabago sa atin. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwentong aantig sa inyong kaluluwa. Hanggang sa muli,